Mateo, ang henyo. Credit to the author. M301 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tiningnan ni Chester ang mga tangkay ng tier 3 orchid heart flowers at hindi sinasadyang kumunat ang noo, nagpapakita ng nag-iisip na tingin. Elder Mold, kung wala si Mateo, hindi tayo makakakuha ng kahit isang tangkay ng tier 3 orchid heart flower. 5 tangkay lang ang kinuha niya na hindi naman ganoon kalaki. Nakita ni Julia na napakunot ang noo ni Chester at dali-daling lumapit para sabihin iyon. Natigilan si Chester, saka mapait na ngumiti at sinabing, saan naman nanggaling yan, Julian? Hindi ako nagrereklamo na sobra ang nakuha ni Mateo, kundi dahil pakiramdam ko ay kulang pa ito. Hindi lang talaga ako makapagdesisyon dito, kaya ako nagatubili. Pagkatapos niyang magsalita, humarap siya kay Mateo at sinabing, paano kung ganito, itatago ko muna ang natitirang tier 3 orchid heart flowers. Pagkabalik ko, magre-report ako kay Sectmaster tungkol sa mga pangyayari ngayon at hihilingin ko sa kanya na bigyan ka pa ng ilang tangkay. Pero ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi na kailangan. Sapat na ang 5 tangkay. Iyan mo na anihin ang mga iyan, Elder Mold. Dapat na tayong umalis. Sa patuloy na pagpupumilit ni Mateo, si Chester ay tila medyo corny. Ang natitirang tier 3 orchid heart flowers na lang ang kaya niyang itabi. Ang tier 3 orchid heart flower na ito ay isang pangunahing sangkap sa isang tier 3 cultivation medicinal pill, ang essence stabilizing pill. Ang 5 tangkay ng tier 3 orchid heart flowers ay sapat na upang gawing Mateo ang 100 tableta. Sapat na ito para magamit sa panandaliang panahon. Pagkatapos lamang tipunin ng tier 3 orchid heart flowers ay saka lamang nagsimulang sumulong ang grupo ng Tranquil Cloud Sect patungo sa kailaliman ng Mistiko na kaharian. Dahil naranasan na nila ang insidente sa dagat ng bulaklak ng manto, hindi na muling naglakas loob ang grupo na bawasan ang kanilang pagbabantay. Nakaalerto sila sa buong biyahe. Mabuti na lang at walang nangyaring malaking bagay. Bagkus, ang matatalas na mata ni Mateo ang nakatuklas ng mga perlas. Nakakuha pa siya ng ilang pambihirang tier 2 medicinal herbs habang dumadaan. Pero simula noong Orchid Heart Flower Sea, wala na silang nakitang tier 3 medicinal herbs. Habang nasa daan, biglang nagtanong si Woody na tahimik sa buong oras, Junior Apprentice Brother Croswell, sinabi mo dati na ang bulaklak na manto na ito ay isang bagay na pinagdugtong. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang dagat ng mga bulaklak na iyon ay may nagmamay-ari? Maaari kayang ang mahiwagang kaharian na ito. Nang sabihin ito ni Woody, lahat sila, kasama na si Chester, ay natigilan at nawala ng masabi. Malaking gastos ito gamit ang manto flowers para magparami ng tier 3 orchid heart flowers. At ito pa rin ang pinakadulong hangganan ng Mistiko na kaharian. Sinabi rin ni Zuriel na marami pang tier 4 na halamang gamot sa Mystical na kaharian na ito. Kung talagang may nagmamay-ari ang Mistiko na kaharian na ito, lahat ay nasa panganib. Ang isang paksayo na kayang lumikha ng ganitong palabas ay malamang na mas makapangyarihan pa kaysa sa Heavenly Sky Sect. Dati, kapag nakikinig ang lahat kay Mateo tungkol sa tier 3 orchid heart flower na ito, ang kanilang mga isipan ay nasa isang estado ng pagkabigla, na nagresulta sa kanilang hindi pagpansin sa isyong ito. Sa pag-iisip ngayon, hindi mapigilan ng grupo ang pagpawis ng malamig. Maaari kayang may nakatagong ganito kalaking impluensya sa teritoryong ito ng Southern Domain. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang lalim talaga ng iniisip ni Senior Apprentice Brother Woody. May amo nga pala ang lugar na ito noon. Pero, dapat matagal na iyon. Nang marinig ang unang kalahati ng pangungusap ni Mateo, biglang tumalon ang puso ng lahat. Napahinga lang sila ng maluwag pagkatapos marinig ang ikalawang kalahati. Maliban na lang, ang malakas na kaibahang ito ay hindi sinasadyang nag-iwan sa lahat na hingal. Paano mo nalaman, Junior Apprentice Brother Croswell? Tanong ni Woody. Matapos masipsip ng mga ranked medicinal herbs ang sapat na essence energy, aabot sila sa antas ng saturation. Sagana ang essence energy sa lugar na ito, kaya nitong mapanatili ang pagkahinog ng mga medicinal herbs. Pero para sa mga pamilyar sa mga medicinal herbs, malalaman nila ang pagkakaiba sa edad ng mga halamang gamot.
Ang mga tier 3 orchid heart flowers na ito ay malamang na ilang libong taon na ang edad. Kung may nagmamay-ari ang lugar na ito, imposibleng iwanang hindi ginagamit ang mga tier 3 orchid heart flowers na ito ng ganito katagal, paliwanag ni Mateo. Mahirap isipin ng lahat ang antas ng pamilyaridad ni Mateo sa mga halamang gamot. Kinailangan lang niyang magmasid ng bahagya para malaman ang edad ng mga tier 3 orchid heart flowers na ito. Kaya naman lubos siyang nakasisiguro. Bukod pa rito, ang lugar na ito ay malinaw na matagal ng tiwangwang. Ito ay tinutubuan ng lahat ng uri ng damo at ang mga demonyong halimaw ay naglapana. Talagang hindi ito isang lupain na may Panginoon. Kung tama ang aking mga haka-haka, ang lugar na ito ay maaaring isang hardin ng gamot ng isang sekta noon. Kaya lang, sino ang nakakaalam kung anong uri ng aksidente ang nangyari sa sekta na nagreresulta sa pagiging tiwangwang nito ng ganito? Ang sektang ito ay dapat na mas malakas kaysa sa kasalukuyang Heavenly Sky Sect. Binigkas ni Mateo ang kanyang sariling mga haka-haka. Tahimik na tumango sina Chester at ang iba pa nang marinig nila ito. Ang pagsusuring ito ay lubos na lohikal at makatwiran, at napawi rin nito ang kanilang pag-aalala. Simula nang pumasok sa mystical na kaharian, lingid sa kaalaman ng lahat, itinuring na nila si Mateo bilang gulugod. Kapag may nakasalubong sila, ang unang naiisip nila ay hindi ang humingi ng payo kay Chester kundi ang magtanong kay Mateo. Pero ang kakaiba ay walang sino man ang nakaramdam na hindi ito naaangkop, kasama na si Chester mismo. Hindi mabilis na kumilos ang grupo ng Tranquil Cloud Sect. Pagkalipas ng 2 araw, nakarating sila sa isang masukal na kagubatan. Tingnan mo dali. Hindi ba't isa iyan sa tier 4 na medicinal herb, ang Vermilion Lotus Ice Heart Fruit? Gulat na sigaw ng isang disipulo ng Tranquil Cloud Sect nang makita niya ang matingkad na pulang prutas sa di kalayuan. Ang mga tier 4 na medicinal herbs ay kabilang sa mga bagay na may mahalagang estratehiya sa mga pangunahing sekta sa Southern Domain. Kahit ang Heavenly Sky Sect ay magkakaroon din ng pulang mga mata kapag nakakakita ng mga tier 4 na medicinal herbs. Dati, halos inubos ni Sky Maple ang lahat ng tier 4 na medicinal herbs ng Tranquil Cloud Sect para pinuhin ang 7 Profound Soul Driving Pill. Ito rin ang dahilan kung bakit napakalaki ng pressure sa kanya na parang bundok. Dahil sa kasalukuyan, mahirap para sa mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect na hindi makaramdam ng pagkabalisa dahil sa tier 4 na medicinal herb na ito. Akmang pupulutin na ito ng disipulong iyon habang nagsasalita nang pigilan siya ni Mateo. Senior Apprentice Brother Pang, huwag kang lumampas. Seryosong sabi ni Mateo. Ano? Natigilan si Senior Apprentice Brother Pang at hindi sinasadyang pinagpawisan ng malamig. Habang nasa daan, sa pangunguna ni Mateo, naiwasan na nila ang ilang partikular na senaryo ng kamatayan. Kaya nang makitang pinigilan siya ni Mateo, agad na napagtanto ni Senior Apprentice Brother Pang ang kanyang kawalang ingat habang walang tigil ang pagbuhos ng malamig na pawis. Ang mystical na kaharian na ito ay tunay ngang gaya ng sinabi ng Heavenly Sky Sect, mayroong mga likas na kayamanan sa lahat ng dako. Ngunit upang makuha ang mga likas na kayamanang ito, kailangan mong magbayad ng dugo. Sa 2 araw na ito, ang grupo ng Tranquil Cloud Sect ay nakatagpo rin ng maraming quasi-tier 4 na medicinal herbs sa daan. Ngunit wala ni isa sa mga nakapalibot na halamang gamot na ito ang hindi lubhang mapanganib. Kahit para sa mga martial artist ng Crystal Formation Realm, ang isang sandali ng kapabayaan ay magreresulta sa kamatayan sa pinangyarihan. Pero paulit-ulit na pinangunahan ni Mateo ang lahat, iniiwasan ang mga panganib. Kaya hanggang ngayon, wala ni isang taong nawalan ang Tranquil Cloud Sect. Noong una, medyo hindi pa rin sila sang-ayon sa pagpapahinto ni Mateo sa lahat sa pag-aani ng mga halamang gamot. Ginamit pa nga ni Mateo ang Cleansing Sandal Flame Lotus Avatar Body dahil dito para suriin ng maraming beses. Pero ang resulta ay nagpatindig ng balahibo ng lahat. Pagkatapos ng ilang beses, alam na ng lahat kung gaano kahalaga ang pag-iral ni Mateo. Kung wala si Mateo, malamang na mawawala sa kanila ang kalahati ng kanilang puwersa sa loob lamang ng 2 araw na ito. Ito ay magiging isang hindi matiis na dagok sa Tranquil Cloud Sect. Pamilyar na pamilyar si Mateo sa mga katangian ng mga halamang gamot na ito. Ang ilang mga halamang gamot ay may kasamang mga halimaw, ang ilan ay may kasamang mga nakal-alasong nilalang. Isang pabaya na galaw lang at sila ay madadala nito.
Nang ma-excite si Senior Apprentice Brother Pan nang makita niya ang tier 4 na medicinal herb ngayon lang, muntik na niyang makalimutan ang mga panganib kanina at inihagis ang sarili sa unahan. Ang Vermilion Lotus Ice Heart Fruits ay mayroong kasamang uri ng mga demonyong halimaw na tinatawag na 7-colored poison spider. Ang lason nito ay lubhang mabangis. Bukod pa rito, ang laki ng poison spider ay napakaliit, napakahirap matukoy. Kung ang isa ay pabaya na makagat nito, ang mga martial artist ng Crystal Formation Realm ay mamamatay dahil sa pagsabog ng lason sa loob ng ilang paghinga ng oras. Seryosong sabi ni Mateo. Huminga ng malalim si Senior Apprentice Brother Pan. Muling bumuhos ang malamig na pawis ng hindi mapigilan. Sino ang nandyan? Sa sandaling iyon, biglang umungal si Chester. Napaka-abnormal talaga ng batang to, para malaman pa ang tungkol sa gagambang may lason na to. Ha! Wala pa naman talaga kayong natatalong lalaki hanggang ngayon. Mukhang dahil lang to sa katangahan ng batang to. Hey, sabi ko na nga ba, huwag mo akong mabangga sa Mystic Realm. Fredo. Lumitaw ang ilang mga anino mula sa kalapit na kagubatan. Nang makita ni Chester ang mga taong paparating, hindi sinasadyang nagkunot ang kanyang mga noo. 302. Inilabas ni Fredo at Devin ang grupo ng High Clarity Sect mula sa masukal na kagubatan. Ang kanilang mga mukha ay baka sa kanilang pagkatuwa na parang nasa kanilang mga kamay ang Tranquil Cloud Sect. Hindi ko akalain na ang bilis nating nagkita. Nagkataon lang. Sabi ni Fredo sabay tawa ng malamig. Sumanghel si Chester at sinabing, Fredo, ipinapayo ko sa iyo na huwag mo kaming kalabanan. Kung hindi, maglaban tayo hanggang sa huli. Wala rin kayong makukuhang benepisyo. Pero humagalpak ng tawa si Fredo at sinabing, pait na katapusan. Sa mga katulad mo. Nagdala pang ang Tranquil Cloud Sect mo ng isang disipulo ng 7th level Spirit Condensation Realm para magtanghal. Kayang-kaya mo pa bang lumaban hanggang sa katapusan kasama ang ating High Clarity Sect? Gayunpaman. Kahit hindi mataas ang realm ng punk na ito, napaka-abnormal niya, para malaman man lang ang tungkol sa 7-colored poison spider. Kamakailan lang, nawalan pa nga tayo ng isang disipulo ng 5th level Crystal Formation Realm para lang money ang Vermilion Lotus Ice Heart Fruit na ito. Pero sa totoo lang, ligtas pa rin kayong lahat hanggang ngayon. Pinagmasdan ni Fredo ang pagtatanghal ng grupo ng Tranquil Cloud Sect kanina. Kung hindi dahil sa pagpigil ni Mateo sa senior apprentice na si Brother Pang, tiyak na magiging katulad din ng disipulo nila ang magiging resulta niya ngayon. Natalo ng High Clarity Sect ang Tranquil Cloud Sect sa lugar na ito ngunit nawalan sila ng isang disipulo ng 5th level Crystal Formation Realm. Maituturing itong malaking pagkatalo. Kasalukuyan silang nag-iisip ng mga paraan upang anihin ang Vermilion Lotus Ice Heart Flower nang nagkataong nakita nila ang mga tao ng Tranquil Cloud Sect na paparating. Kaya naman, humanap sila ng lugar na mapagtataguan, dahil gusto rin nilang makitang magdusa ng malaking pagkalugi ang Tranquil Cloud Sect. Susugod na sana ang Senior Apprentice Brother Pang nang pilit siyang pinigilan ni Mateo. Sa 2 araw na ito, 2 disipulo na ang namatay sa kanilang panig. Masasabing malaking pagkalugi ito. Sa kabaligtaran, ang makita kung paano eksaktong pareho ang hitsura ng Tranquil Cloud Sect team noong pumasok sila ay hindi sinasadyang nagpagalit kay Fredo. Ang ganitong uri ng pagkakaiba sa pagitan ng inaasahan at katotohanan ay lalong nagpagalit kay Fredo nang makita niya si Mateo. Kung titingnan ang sitwasyon kanina, ang batang ito ay talagang maraming abnormal na bahagi. Pagkatapos mong makapasok sa mahiwagang kaharian na ito, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa tadhana. Namatay ang mga disipulo mo, pero hindi mo naman kami maaaring sisihin dito, di ba? Malamig na sanggal ni Chester. Paano kung ikaw ang pagbintangan namin? Noong kapapasok pa lang natin sa mystical na kaharian, kung nagbigay lang sana ng magaan na paalala ang punk na ito, hindi sana tayo nawalan ng disipulo ng walang kabuluhan. Sa tingin nyo ba dapat ba nating ibintang sa inyo ang score na ito o hindi? Hindi sinasadyang nabulunan si Chester, ngunit sinabi ni Mateo, ano ang tungkulin kong ipaalala sa iyo? Kahit na ipaalala ko sa iyo, magpapasalamat ka ba sa akin? Hindi ka ba maghahanap ng problema sa akin ngayon? Dahil nakaranas na ng ilang pakikipag-ugnayan, matagal nang naunawaan ni Mateo ang karakter ni Fredo.
Isa lamang siyang taong walang prinsipyo at walang kinikilingan. Kahit pa ipaalala niya sa High Clarity Sect noong pumasok siya sa Mystic Realm, pareho pa rin ang sitwasyon ngayon. Ang ganitong uri ng tao ay talagang hindi alam ang tinatawag na pasasalamat. Hahaha. Sabi ko na nga ba, ikaw, bata, ang tigas ng mga buto mo. Dati, sa labas ng mastiko mong kaharian, hinayaan kitang makatakas sa isang kalamidad. Ngayon, wala nang lalapit para mamagitin, di ba? Natatawang sabi ni Fredo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Chester, at malungkot niyang sinabi, Fredo. Huwag mo kaming pilitin ng sobra. Ngunit hindi pinansin ni Fredo. Sinabi niya kay Chester, Chester, binibigyan ko kayong lahat ng pagkakataon. Ibigay ninyo ang batang iyan, at papayagan ko kayong umalis. Kung hindi, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Sa pananaw ni Fredo, mayroon silang dalawang eksperto sa si Transformation Realm sa kanilang panig habang si Chester lamang ang kasama ng kabilang panig. Napakalaki ng pagkakaiba sa lakas ng magkabilang panig. Wala talagang pag-asa ang Tranquil Cloud Sect. Ang kaharian ni Chester ay katulad ng sa kanya, parehong nasa third level si Transformation Realm. Hanggat ipagpapaliban niya si Chester, malayang maaani ni Devin ang natitira. Sa ilalim ng napakalaking pagkakaiba ng lakas, ang koponan ng Tranquil Cloud Sect ay maaari lamang isuko si Mateo kung gusto pa nilang mabuhay. Hindi alam ni Fredo na ang target na ninakawan nila noon ay kasalukuyang nagmamasid sa lahat ng bagay sa di kalayuan. Kung nandito lang si Mateo, malamang hindi niya makikilala na ang dalawang babaeng ito na may walang kapantay na hitsura ay ang 2 taong iniligtas niya. Paanong may bahid pa rin ang kapangitan ng kasalukuyang Larissa at Aileen ngayon? Hindi pinansin si Larissa, kahit si Aileen na isang alipin ay nakakaantig ang kaluluwa sa ganda. Kung tungkol naman kay Larissa, imposibleng makahanap ng mga salitang mailalarawan. Kung ilalarawan man ito, ang masasabi lang nila ay ang ganitong kagandahan ay dapat lamang mapunta sa langit at hindi sa mortal na kaharian. Pero sa kasalukuyan, walang kaalam-alam si Mateo tungkol dito. Binibini, mukhang mag-aaway sila roon. Dapat ba tayong tumulong sa pagliligtas kay Mr. Crosswell? Sabi ni Aileen. Umiling si Larissa at sinabing, manood ka pa ng kaunti. Nanonood ka pa rin. Si Mr. Crosswell ay nasa 7th level Spirit Condensation Realm pa lang. Kapag naglaban sila, agad siyang mamamatay sa isang galaw lang. Ibinigay ni Mateo ang Divine Soul Mystic Art at Tier 8 Medicinal Pill kay Larissa nang walang pag-aalinlangan. Malaki ang naitulong nito kay Aileen at tunay na itinuring siyang tagapagligtas. Kaya nang makita niyang nasa panganib si Mateo, hindi na siya makapaghintay na tumulong. Sa totoo lang, sa lakas ng dalawa, hindi nila kinailangan ang pagliligtas ni Mateo. Sa kabaligtaran, ang pagdating ni Mateo ang nagligtas kay Fredo at sa kanyang grupo. Kung hindi dumating si Mateo ng oras na iyon, malamang na magiging isang piging na lamang sa mga tiyan ng Cloud Dream Mountain Range ang grupong ito mula sa High Clarity Sect ngayon. Ayaw ipakita ni Larissa at Aileen ang kanilang lakas. Kaya naman sinadya nilang magpanggap na mga martial artist ng Crystal Formation Realm. Kahit ang si Transformation Realm na sina Fredo at Chester ay hindi makita ang lakas ni Larissa at Aileen. Makikita kung gaano sila kalakas. Kaya nang iligtas sila ni Mateo, Panginoon at alipin, maayos pa rin si Larissa, ngunit hindi ito tinanggap ni Aileen. Masasabing mas ikinagulat niya kung paanong isang martial artist ng Spirit Condensation Realm ang nagligtas sa kanilang amo at alipin ng walang anumang bakas mula sa isang grupo ng mga martial artist ng si Transformation Realm at Crystal Formation Realm. Pero matapos maramdaman ni Mateo ang sakit ni Larissa, tuluyang nagbago ang isip ni Aileen. Ayos lang. Kung talagang nasa panganib si Ginoong Crosswell, gagawa ako ng hakbang sa tamang panahon. Espesyal ang ating mga pagkakakilanlan. Hindi tayo dapat gumawa ng hakbang ng madali maliban na lang kung wala ng ibang alternatibo. Bukod dito, gusto ko ring makita kung hanggang saan ang limitasyon ni Ginoong Crosswell, mahinahong sabi ni Larissa. Pero hindi masyadong sumuporta si Aileen at sinabing, alam kong medyo espesyal si Mr. Crosswell, pero anong mga limitasyon ang kayang maabot ng isang martial artist sa 7th level Spirit Condensation Realm kahit malakas siya? Napangiti si Larissa, walang kapantay ang kanyang kagandahan. Maaaring hindi ganoon.
Pakiramdam ko ay kakaiba siya. Sige, sige. Simula nang umalis ang taong iyon, bihira nang makitang binibigyang pansin ni Miss ang isang bagay. Gawin mo kung ano ang magpapasaya sa iyo. Napagtanto ni Eileen na nagkamali siya ng pagsasalita pagkatapos niyang magsalita at hindi sinasadyang inilabas ang kanyang dila ng mapaglarong na nagmukhang nahihiya. May bahid ng kalungkutan na sumilay sa magagandang mata ni Larissa. Tinitigan niya ng masama si Eileen at hindi na ito inabala. Sumulyap si Chester kay Mateo at nagngingit-ngit habang sinasabi kay Fredo, kung ganoon nga, maglaban tayo hanggang dulo. Nalito si Fredo at inisip pa nga niyang mali ang narinig niya. Tiningnan niya si Chester at ang iba pang mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect at nakita niyang ang kanilang mga mukha ay nagpapakitang determinadong mga tingin. Gusto talaga ni Chester na maging marahas nang hindi man lang nag-iisip. Kailangang malaman ng isa na kahit na nawalan ang kanilang High Clarity Sect ng dalawang disipulo ng Crystal Formation Realm, ang kapangyarihan ng si Transformation Realm ay hindi kayang tanggihan ng mga martial artist ng Crystal Formation Realm. Bobo ba ang grupong ito ng mga tao mula sa Tranquil Cloud Sect? Ayaw na ba ng lahat na sayangin ang kanilang buhay para sa isang 7th level Spirit Condensation Realm? Walang kaalam-alam si Fredo sa kahalagahan ni Mateo sa Tranquil Cloud Sect. 303. Ipagpapaliban ko sila. Julian, dali, dalhin mo sila palayo. Binunot ni Chester ang kanyang espada at sinabi ng hindi man lang lumingon. Maliwanag, may paninindigan na siyang mamatay at protektahan ang tanggulan ng iba. Sa puso ni Chester, ang mga disipulong ito ang kinabukasan ng sekta. Mas mahalaga ang sino man sa kanila kaysa sa kanya. Isa lamang siyang elder ng sect na wala nang gaanong magagawa pang pagbutihin, habang ang mga disipulong ito ay magdudulot ng kaguluhan sa Southern Domain sa hinaharap. Medyo napuno ng emosyon si Mateo nang makita niya ang ganitong sitwasyon. Bagamat hindi kahanga-hanga ang lakas ng Tranquil Cloud Sect, napakalakas naman ang kanilang pagkakaisa. Ang Tranquil Cloud Sect ay may mga taong tulad ni Luo Qingfeng, Xiao Jian, at Chester. Ano ang dapat ikabahala kung hindi sila makakabalik sa Northern Domain? Ayos lang sana kung tumanggi ang sekta. Hanggat hindi naghihiwa-hiwalay ang mga puso ng mga tao, darating din ang araw na muli silang magniningning. Ang High Clarity Sect ay isang grupo ng iba't ibang grupo. Bakit kailangan pang lumaban hanggang kamatayan? Kalmadong ngumiti si Mateo at ginamit ang Kanghua Sword habang ikinakaway ang kanyang mga kamay. Nang makita ni Fredo ang Kanghua Sword, hindi na maitago ang kasakiman sa kanyang mga mata. 32 Restriction Spirit Artifact. Ang gaganda naman ng mga mata ni Senior Mountain Shaker, pangungutya ni Mateo. Haha, ang kamalasan ay maaaring isang biyaya. Ang pagkawala ng isang tangkay ng Crow Orchid Ganoderma ngunit pagkakaroon ng 32 Restriction Spirit Artifact, talagang mabait ang pakikitungo sa akin ng langit. Natatawang sabi ni Fredo. Ngumisi si Mateo at sinabing, huwag mong basagin ang mga luma mong ngipin. Humph! Walang ahit na batang yan. Ingat ka kung hindi mo puputulan ang mga buto mo ngayon. Malamig na singgal ni Fredo. Natarante si Chester nang makita niyang hindi umaalis si Mateo at sinabing, Mateo, iyan nyo na. Mayroon silang dalawang eksperto sa Sea Transformation Realm. Para kayong lahat na nanatili rito na naghahanap ng kamatayan. Aalis ka na. Pwede ka na bang umalis? Paano siya mabibigyan ni Fredo ng pagkakataon? Gamit ang isang pagkumpas ng kanyang mga kamay, pinalibutan ng kanyang mga disipulo ang pangkat ng Tranquil Cloud Sect. Inis na inis si Chester na hindi nila naabot ang kanyang inaasahan nang makita niya ang sitwasyon at galit na sinabi, mga tol. Hay nako. Pero si Mateo ay may mukhang walang pakialam habang ibinabahagi ang kanyang boses, na nagsasabing, kumalma ka lang, Elder Chester, manood ka lang. Hay nako. Mateo, alam kong umaasa ka na ang lugar na ito ay hindi nagpapahintulot ng pagkakaroon ng lakas na higit sa Crystal Formation Realm. Pero kahit na ito ay nasa peak Crystal Formation Realm, hindi ka rin makakalaban. Bamantong hininga si Chester. Ngumisi si Mateo at sinabing, hindi naman.
Humakbang si Mateo paarap at sinabi kay Fredo, Senior Mountain Shaker, hindi mo ba ako hinahanapan ng gulo? Paano kung ganito, mag one-on-one tayo? Kapag nanalo ka, sa iyo na ang espadang ito, at nasa kamay mo ako. Kapag natalo ka, umalis na tayo. Natigilan si Fredo nang marinig niya ito. Isang spirit condensation realm ang humahamon sa isang sea transformation realm. Ngayon lang, iniisip pa rin niya na medyo abnormal ang batang ito. Ngayon, mukhang isa lang talaga siyang hanggal. Hindi pa nga nakapagsalita si Fredo nang hindi sinasadyang nabalisa si Chester at sinabing, paano nangyari yan? Fredo, makikipagduelo ako sa iyo. Pero hindi pinansin ni Fredo si Chester at humagalpak ng tawa ng malakas habang sinasabi, nako, nasira ba ang utak mo sa takot? Isang on-one sa akin. Hindi mo iniisip na hindi ka matatalo dahil may hawak kang 32 restriction spirit artifact, tama ba? Nang sabihin niya ito, walang tigil na tumawa ang high clarity side. Haha, nakakatawa. Tumanda na ako ng husto, at ito pa rin ang unang beses na narinig ko ang isang spirit condensation realm na humahamon sa isang sea transformation realm. Sira ba ang utak ng mga nasa matataas na antas ng Tranquil Cloud Sect? Nagbigay pa nga sila ng 32 restriction spirit artifact sa isang hanggal na tulad nito. Punong-puno sila ng mga spirit artifact at pumunta sila para maghatid ng isang spirit artifact kay Elder Wang. Gusto mo ba silang pigilan? Nagsigawan ng grupo kung saan-saan at muling humagalpak ng tawa. Pero hindi ngumiti si Mateo. Matigas ang kanyang mga mata habang sinasabi niya kay Chester, Elder Mold, iwan mo na lang sa akin ang lugar na ito. Dalhin mo ang mga nakatatanda at umatras ka sa isang tabi. Nang makita ang mapang ipong titig ni Mateo, hindi alam kung bakit, nilunok ni Chester ang mga salitang nasa dulo ng kanyang dila. Kung gayon ay mas mag-ingat ka. Hindi inaasahang pagsang-ayon ni Chester. Sa buong biyaheng ito, hindi namamalayang pinalitan na ni Mateo ang posisyon ni Chester, at naging gulugad ng biyaheng ito para sa Tranquil Cloud Sect. Maging si Chester ay naimpluwensyahan din ng hindi sinasadya. Nang makumbinsi si Chester, humarap si Mateo kay Fredo at sinabing, paano? Nangangahas ka ba? Napangisi si Fredo nang makita ang sitwasyon, huwag mo akong tingnan ng ganyan, medyo matatakot talaga ako. Pero, dahil napakasinsero mo, hindi ba't napakawalang pag-aalinlangan ko para hindi pumayag? Ngumiti si Mateo nang marinig ito at sinabing, hindi talaga nagbabago ang tunay na kulay ni Senior Mountain Shaker. Ang kapal ng balat mo gaya ng dati. Sanay na si Fredo sa tono ng pananalita ni Mateo at alam niyang hindi niya ito matatalo sa isang pagtatalo ng mga dila, kaya mas mabuting huwag na lang siyang makipagtalo. Tiningnan niya ang Kanghua sword na hawak ni Mateo, kumikinang ang mga mata nito. Huwag mong sabihing binyo-bully kita. Gagamitin ko lang ang 10% ng lakas ko para makipaglaban sa'yo. Kung matatalo mo ako, ituring mo na itong panalo mo. Sabi ni Fredo nang may malamig na ngiti. Hindi ito pagmamayabang ni Fredo. Nasa 3rd level si Transformation Realm siya. Kahit 10% ng lakas niya ay mas malakas pa kaysa sa ordinaryong 9th level Crystal Formation Realms. Ang lakas na iyan ay sapat na para harapin ang isang batang lalaki sa 7th level Spirit Condensation Realm. Kung si Chester ang kakaharapin niya, kakailanganin talaga niyang lumaban ng seryoso. Pero si Mateo ang kalaban niya. Sa totoo lang, hindi ito dapat bigyan ng anumang kahalagahan ni Fredo. Kahit alam niyang may mga aspeto si Mateo na talagang mahusay, ang napakalaking pagkakaiba sa mga realm ay talagang hindi kayang malampasan. Kahit na ang kalaban niya ay isang 9th level Spirit Condensation Realm, siguradong mananalo siya. Kung tungkol naman sa pagharap sa isang 7th level Spirit Condensation Realm, wala naman talagang suspense, di ba? Sa oras na ito, naisip ni Fredo na maglaro ng pusa at daga. Pero nagliwanag ang mga mata ni Mateo nang marinig niya ito at masayang sinabi, sabi mo. Huwag mong pagsisihan pagdating ng panahon. Sabi mo 10% lang ang lakas na gagamitin mo.
Mas lalong natuwa si Fredo nang makita ang hitsura ni Mateo at sadyang nagkunwaring isang eksperto, at sinabing, isa akong marangal na elder ng High Clarity Sect. Bakit ko naman sisirain ang aking pangako laban sa isang maliit na spirit condensation realm? Makakaasa kayo. Ang sabi ko, 10% ay 10%. Ang mga tao mula sa High Clarity Sect ay nagbubulungan sa isa't isa sa panig na ito, puno ng awa kay Mateo. Ang hanggal na ito, hindi naman siya sapat na inosente para isipin na kaya niyang manalo dahil lang sa 10% ng lakas niya ang ginagamit ni Elder Wang, di ba? Tingnan mo ang tuwang-tuwa niyang itsura, siguradong ganoon nga ang iniisip niya. Kapag naranasan niya ang 10% ng lakas ni Elder Wang kalaunan, malamang ay balak pa niyang mamatay, di ba? Hehe, may magandang palabas na dapat panoorin. Hindi ko talaga maisip kung bakit nagpadala ang Tranquil Cloud Sect ng ganito katanga sa Mystic Realm. Naayos na ang negosasyon. Parehong umatras ang magkabilang panig ng may kalayuan, nagbigay ng espasyo para sa paghaharap ni na Mateo at Fredo. Parehong nakatayo roon ang magkabilang panig. Biglang ngumiti muli si Mateo at sinabing, Senior Mountain Shaker, tulungan mo ang isang tao ng tuluyan. Bakit hindi mo rin ako payagan na gumalaw, ano ang masasabi mo? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Fredo. Tiningnan niya si Mateo nang may paghamak at mahinahong sinabi, kalimutan mo na ang isang galaw. Paano kung payagan kita ng 10 galaw? Ngumisi si Mateo at sinabing, hindi na kailangan, hindi na kailangan. Bakit ko pa kakailanganin ang ganito karami? Isang galaw lang ay sapat na. Ang ipinakita ni Mateo ay muling pinagtawan. Kahit si Eileen na palihim na nagtatago ay hindi maiwasang maghinala tungkol sa IQ ni Mateo. Binibini, pakiramdam ko noon pa man ay matalinong tao si Mr. Crosswell. Pero kung titingnan mo ngayon, bakit parang napakatanga at napaka-inosente niya? Ang isa pang tao ay isang eksperto sa third level si Transformation Realm. Kalimutan mo na ang pagpapahintulot sa kanya ng isang galaw, kahit na nakatayo lang siya roon nang hindi gumagalaw, maaaring hindi makapasok ang atake ni Mr. Crosswell sa enerhiya ng kanyang protective essence, hindi ba? Sabi ni Eileen. Nagduda rin si Larissa. Pero dahil wala sa panganib si Mateo, nakisabay din siya sa kanya. Manood ka pa ng kaunti. Sa tingin ko, hindi hanggal si Ginoong Crosswell. 304. Tiningnan ni Julian si Mateo nang may nagliliyab na mga mata. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang pinakamagaling na taktika ni Mateo dito. Matapos pumasok si Mateo sa Tranquil Cloud Sect, ngayon lang niya naipakita ang pinakamalakas niyang kakayahan. Alam ni Julian na sadyang nagmumukhang mahina si Mateo sa kalaban para manalo sa isang suntok lamang. Pero ang problema, tatayo ba talaga roon si Fredo ng tapat at maghihintay na magpakawala ng malakas na suntok si Mateo? Isa siyang eksperto sa third level si Transformation Realm. Isang nilalang na kayang agad lipulin ang mga martial artist ng Spirit Condensation Realm sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kanyang mga kamay. Hindi isang baguhang martial artist tulad ni Yao Chen si Fredo. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa isang antas ng kay Yao Chen. Saan nagmula ang kumpiyansa ni Mateo? Pero tapos na ang bagay na ito. Hindi makakatulong ang labis na pag-iisip. Kung hindi siya mapabagsak ni Mateo, kahit papaano, lalaban na lang ang lahat hanggang kamatayan. Senior Mountain Shaker, handa ka na ba? Aatake na ako. Sigaw ni Mateo nang may pag-asa. Umatake ka na. Bakit ko pa kailangang maghanda para harapin ka? Nakangising sabi ni Fredo. Dahil ganoon nga, hindi ako magiging magalang. Senior Mountain Shaker, tanggapin mo sana ang hakbang na ito. Pagkatapos magsalita, naging seryoso si Mateo. Itinutok ni Kang Hua Sword si Fredo. Ang nakapalibot na enerhiya ng langit at lupa ay agad na lumikha ng mahinang pagbabago-bago. Sa simula, kalmado pa rin si Fredo at mukhang relax. Nang maramdaman ang ganitong sitwasyon, bigla na lang kumirat ang puso niya. Hindi naman ganoon kasamaan, di ba? Bakit magkakaroon ng mga alon ng enerhiya ng langit at lupa? Posible kayang dahil ito sa espada ng batang ito. Palihim na nag-isip si Fredo.
Ang mga eksperto sa Sea Transformation Realm ay mas sensitibo sa mga alon ng enerhiya ng langit at lupa kaysa sa mga eksperto sa Crystal Formation Realm. Kaya naman hindi pa nakakapag-react ang ibang mga disipulo. Nang makita ng mga disipulo ng High Clarity Sect na nakatayo si Mateo ngunit walang gumalaw, nagkaroon muli ng sunod-sunod na pangungutya. Isa ba itong katatawanan na pinapadala ng mga unggoy? Nagkukunwaring panakot para takutin ang isang eksperto sa Sea Transformation Realm. Haha, tuwang-tuwa rin si Elder Wang sa paglalaro. Napakadelikado ng mahiwagang kaharian na ito. Mabuti na rin ang kaunting pag-alis ng pagod. Sa wakas ay nagawa ng lalaking ito na talunin ang Opens iba at sinayang ito ng ganito. Tunay ngang may mga hanggal bawat taon, ngunit mas marami ang taong ito. Tumahimik kayo para sa akin. Kayo lang ang mga hanggal. Patuloy pa rin ang pagtibok ng puso ni Devian. Talagang hindi na niya kayang makinig. Kaya naman, hiniling niya sa kanila na tumigil na. Hindi maiwasan ng mga disipulong iyon na maguluhan. Hindi nila maintindihan kung bakit parang hinarap ni Elder Yu ang isang makapangyarihang kalaban. Pero mabilis nilang naintindihan. Ang mga alon ng enerhiya ng langit at lupa ay lalong lumakas, unti-unting bumubuo ng hindi mabilang na mga tipik ng liwanag sa hangin. Para silang mga bulaklak na bumabagsak mula sa kalangitan. Nakatitig si Fredo hanggang sa nanlaki ang mga mata niya. Paano nangyaring ganito kalakas ang galaw ng espada sa isang martial artist ng Spirit Condensation Realm? At saka, bakit kayang gamitin ng isang martial artist sa Spirit Condensation Realm ang enerhiya ng langit at lupa? Hindi ba't ang kakayahang ito ay para lamang sa mga eksperto sa Sea Transformation Realm? Bagamat hindi pa tapos ang galaw na ito, nang ahas si Fredo na kumpirmahin na kapag natapos na ang galaw na ito, maaari itong magdulot ng matinding pinsala sa kanya. Kayang saktan ng isang martial artist ng Spirit Condensation Realm ang isang martial artist ng Sea Transformation Realm. Anong klaseng biro ito? Sa tagong lugar, nang makita ni Larissa at Aileen ang eksenang ito, ang kanilang mga mukha ay lubos na nagbago. Ang pagkamangha sa kanilang mga puso ay hindi na maaaring mas hihigit pa. Maliban na lang, ang dahilan ng kanilang pagkamangha ay ibang-iba kay Fredo. Hindi maintindihan ng iba ang ginawa ni Mateo, pero naiintindihan naman ni Larissa at Aileen. Tinatay ang tunay na layunin. Binibini, iyan ba ang? Iyan ba ang? Tinatay ang tunay na layunin. Napasigaw muna si Aileen sa gulat, pagkatapos ay medyo hindi sigurado sa huli. Paanong lumitaw ang isang bagay na tulad ng kataas-taasang tunay na intensyon sa isang martial artist ng Spirit Condensation Realm? Naglibot ang magagandang mata ni Larissa, at bakas din sa mukha niya ang gulat. Huminga lang siya ng malalim pagkatapos ng mahabang panahon at sumagot kay Aileen, ito nga ang elementarya ng Supreme True Intent. Ang sword move na ito ay mayroon ng anyo ng kapangyarihan, na nagpapakita na ang kanyang pag-unawa sa Supreme True Intent ay nakagawa na ng malaking hakbang. Kung magkapareho lang si Mr. Crosswell at ang Cultivation Realm ng taong iyon, hindi, basta't mayroon siyang late-stage Crystal Formation Strength, hindi problema ang agarang pagpatay sa taong iyon. Mayroong napakalaking agwat sa pagitan ng Crystal Formation Realm at Sea Transformation Realm. Makikita kung gaano kataas ang pagtingin ni Larissa kay Mateo. Pero, si Ginoong Crosswell ay nasa Crystal Formation Realm pa lamang. Paano niya mauunawa ng tunay na layunin? Pakiramdam pa rin ni Aileen ay hindi siya lubos na naniwala. Bumantong hininga si Larissa at sinabing, sa palagay ko ay may trump card si Mr. Crosswell, pero hindi ko inakalang ang trump card niya ay isang tunay na intensyon. Hindi inaasahan ang trump card na ito. Mr. Crosswell, siya ay tiyak na magiging isang figure na yayanig sa Divine Realm sa hinaharap. Sa panahon kung saan ang banal na daw ay bumagsak sa zero, ang pinakamataas na tunay na layunin ang siyang pinakamahalagang malalim na kahulugan. Kung mas maaga mong mauunawaan ang tunay na layunin, mas marami kang matutuklasang tunay na layunin. Mas malaki rin ang magagawa ng isang martial artist. Ngunit kahit sa mga pangunahing paksayo ng Divine Realm, kahanga-hanga na para sa mga walang kapantay na henyo na maunawaan ang elementarya na anyo ng kataas-taasang tunay na layunin sa Sea Transformation Realm.
Hindi pa naririnig para sa mga martial artist ng Spirit Condensation Realm na maunawaan ang elementarya na anyo ng kataas-taasang tunay na layunin. Ang mga batik ng liwanag na pumupuno sa kalangitan ay naging sanhi ng pagtibok ng puso ng lahat, lalo na ang mga mula sa High Clarity Sect. Ngayon lang nila alam na sila pala ang mga payaso. Ang galaw na ito ay sapat na para agad na mapatay ang sinumang nasa ilalim ng Sea Transformation Realm. Asher Deeper Floating Zero Sword Art, Thousand Flowing Petals, Atake. Kasabay ng mahinang sigaw ni Mateo, hindi mabilang na mga talulot ang lumipad patungo kay Fredo. Paano naman makakaabala si Fredo sa kahit anong kilos ng isang eksperto ngayon? Sinare ng langgitang puno ng mga talulot ang lahat ng kanyang mga daanan para makatakas. Kung hindi pa rin siya kikilos, kahit papaano ay malubhang na sugatan ang magiging resulta nito. 10% lakas. Bahala na ang 10% lakas ng nanay niya. Ginamit ni Fredo ang kanyang mga daliri bilang espada, pinaandar ang High Clarity Imperial Reverence Law. Sumigaw siya, 5 Lighting Deeper Law. Basagin mo ako. Para lamang makakita ng mga arko ng kuryente na kumakalat sa paligid ni Fredo. Ang aura na kabilang sa isang Sea Transformation Realm ay walang dadang naipakita. Nang dumampi ang mga lumulutang na talulot sa mga arkong kuryenteng iyon, bigla itong naglaho na walang bakas. Hindi talaga nito kayang lapitan ang kanyang katawan. Ngumisi si Fredo at sinabing, "Nako, may kakayahan ka talaga. Kung ang kaharian mo ay katulad ng sa akin, sapat na ang galaw na ito para agad akong mapatay. Pero nakakalungkot, hindi kita bibigyan ng pagkakataong ito." Nag-iba ng husto ang ekspresyon ni Mateo nang makita niya ang sitwasyon, at galit na galit niyang sinaway, "Ikaw na mapanlin lang. Sinabi mong 10% lang ng lakas ang gagamitin mo sa harap ng napakaraming tao kanina. Ngayon, sumuko ka na." Tumawa ng malakas si Fredo at sinabing, "Binata, napaka-inosente mo. Sa mundo ng martial arts, ang nanalo ay nagiging hari at ang natalo ay isang tulisan. Tanging ang nanalo lamang ang maaaring tumawa hanggang sa huli. Kaya, humayo ka at mamatay. Batas ng 5 Lightning Deeper, humayo ka." Tinapik ni Fredo gamit ang kanyang daliri sa espada. Isang nakakakilabot na daloy ng kuryente ang direktang dumaloy sa hangin at inatake si Mateo. Pero nang akala ng lahat ay patay na si Mateo, biglang nagbago ang hangin at mga ulap. Ito ay orihinal na isang kahabaan ng walang ulap na asul na kalangitan sa loob ng mahiwagang kaharian. Maya-maya, isang kahabaan ng maitim na ulap ang biglang natipon sa ibabaw ni Fredo. At ang arkong kuryenteng pinaputok niya ay naglaho at nawala ng ganoon lang kabila sa kalagitnaan. Halos kasabay ng pag-iipon ng maitim na ulap, isang napakalakas na presyon ang dumating mula sa kalangitan. Kahit na isang eksperto sa Sea Transformation Realm, nakaramdam din ng pagka-asphyxiate si Fredo. Anong nangyayari? Anong nangyari? Bakit? Bakit nawala ang atake ko? Hindi niya alam kung bakit, isang nakakatakot na pangitain ang biglang lumitaw sa puso ni Fredo, na nagresulta sa kanyang pagkautol kahit na nagsasalita. Sa tabi, nang makita ni Devin ang kumpol ng maitim na ulap, mas lalong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. HHL ang nakapigatiyen. Bakit lumitaw ang langit nakapigatiyen? Nako! Senior Apprentice Brother Wang, dali, umiwas ka. Tumingin si Mateo kay Fredo na nasa tapat niya at bahagyang ngumiti, Senior Mountain Shaker, Palm. Hindi ka na makakasama ni Mateo sa paglabas. 305. Ang presyon sa hangin ay lalong lumakas. Ang ekspresyon ni Fredo ay lalong naging pangit. Malinaw na para sa kanya ang maitim na ulap na iyon. Lalo na nang makita niya ang mapang uyam na mga mata ni Mateo, kusang nakaramdam siya ng pakiramdam na pinaglalaroan siya. Napakalinaw na may alam si Mateo. Ang kawawang lalaking ito, nagsasalita ng kung ano-anong one-on-one, pero ang totoo, naghuhukay lang siya ng hukay para pagtalunan niya. Mga masasamang motibo. Sus Mariosep. Anong ginawa mo, bastos? Nagngalit ang mga ngipin ni Fredo sa puot at sinabi. Ibinuka ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, "Wala akong ginawa, ikaw ang may gawa nito." Sa sandaling ito, lalong tumindi ang krisis sa puso ni Fredo.
Tiningnan niya si Mateo habang nagngangalit ang mga ngipin, sino ang may pakialam sa ginawa mo? Papatayin muna kita sa kakamagsasalita. Habang nagsasalita siya, gumalaw ang figure ni Fredo at agad na nakarating sa harap ni Mateo. Wala nang silbi ang 5 Lightning Deeper Law, kung gayon ay mas mabuting lumapit na lang siya. Ugong. Isang bahid ng kabangisan ang lumitaw sa mukha ni Fredo habang dinudurog niya si Mateo hanggang maging meat paste. Haha! Hinihingi ko na. Ngayon, hindi na ako pwedeng tumalon-talon, di ba? Tumawa ng malakas si Fredo. Anong ginagawa mo, Senior Mountain Shaker? Kung ako sa'yo, mag-iisip ako ng paraan para makawala sa sakit ngayon din. Sa panig ng Tranquil Cloud Sect, lumitaw ang isa pang Mateo. Lumabas na ang kanina ay isang avatar body lamang. Nagbago ang mukha ni Fredo, at mahinang sinabi niya, katawan ng avatar. Ngunit wala na siyang oras para magulat. Sa sandaling iyon, isang magaspang na kidlat ang biglang kumawala mula sa mga ulap, at dumapo diretso sa katawan ni Fredo. Natulala ang lahat sa eksenang ito. Ang kidlat na iyon ang direktang nagpalubog kay Fredo. Nang mawala ang kidlat, at muli silang lumingon, si Fredo ay naging uling na at tuluyang natahimik. Hindi na talaga nagawang umiyak ng kahit isang malungkot na bagay si Fredo at agad na nawala ng malay. Pagkatapos bumagsak ang kidlat, ang maitim na ulap na iyon ay mabilis na naglaho, na parang hindi ito kailanman lumitaw. Hindi napigilan ni Devin ang panginginig nang makita niya ang eksenang ito. Talagang nakakagulat ang eksenang ito. Ano ba ang nangyari rito? Bulong ni Devin. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung saan nagmula ang makalangit na kapighatsang ito hanggang ngayon. Hindi sinasadyang nabaling ang tingin ni Devin kay Mateo. Tila may alam ang batang iyon. Bagamat malakas ang 1,000 flow ang petals ni Mateo, napakababa naman ang kanyang kaharian. Imposibleng takutin si Fredo. Sa paggunita sa lahat ng nangyari noon, lubos na naramdaman ni Devin na ang tinatawag na isang on-one na laban na ito ay isa lamang malaking patibong. Mateo, anong ginawa mo? Ang mga matang tiningnan ni Devin kay Mateo ay puno ng takot. Oo, isang eksperto sa si Transformation Realm ang talagang takot sa isang martial artist ng Spirit Condensation Realm. Napaka-abnormal talaga ng batang ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, isipin mo na lang. Wala akong tungkuling magpaliwanag sa iyo. Ngayon, maghihiganti ka pa rin ba para sa Senior Mountain Shaker na iyon? Nagbago ang ekspresyon ni Devin, mas lalong lumaki ang takot sa kanyang mga mata. Hindi niya talaga maintindihan ang nangyari. Napakasama ng batang ito. Paano kung siya rin ang puntiryahin ng makalangit na kapigatiyen? Bukod pa rito, sa pagkamatay ni Fredo, ang lakas ng kanilang panig ay bumagsak ng husto at sa halip ay hindi na ito katapat ng Tranquil Cloud Sect. Maghiganti para kay Fredo. Nagbibiro ka siguro. Nagngalit si Devin at sinabi sa mga disipulo, tara na. Nang makitang nakawala na ang mga tingin ng mga taga-High Clarity Sect, nakahinga rin ng maluwag ang grupo ng Tranquil Cloud Sect. Hinampes ni Tov iyan ang dibdib ni Mateo at tuwang-tuwa na sinabi, hey, bastos, hindi ko inakalang mayroon ka pa palang ganito kalakas na killing move. Kung ginamit mo ang move na ito noong Sect Grand Competition, kahit si Senior Apprentice Brother Woody ay hindi magiging katapat mo. Nasa 7th level Spirit Condensation Realm ka pa lang at kaya mo nang makipag-ugnayan sa enerhiya ng langit at lupa, napakalaki talaga. Gaya ng kasabihan, walang alitan, walang pagkakasundo. Pagkatapos ng nakaraang Sect Grand Competition kung saan sina Tov Ian at Mateo ay naglaban ng husto hanggang sa huling bakas ng enerhiya ng Asensya, nagkaroon sila ng isang samahan. Hindi lang talaga maisip ni Tov Ian na mayroon pa palang napakalakas na suntok na hindi niya pinakawalan si Mateo. Akala niya ang huling suntok ni Mateo noon ay ang pinakamalakas niyang atake. Ngumiti si Mateo at sinabing, napakagarbo ng galaw na ito kahit walang laman. Kahit na malakas ang kapangyarihan nito, masyadong matagal ang oras na kailangan nito. Maliban na lang kung ito ay isang partikular na kapaligiran, hindi ito magagamit. Kung gusto kong gamitin ang galaw na ito sa plataporma habang nasa Grand Competition, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon?
Napaisip si Tov Ian at tumango, haha, totoo iyan. Pero kahit ang huling atake mo ay sapat na ang lakas. Ako, si Tov Ian, ay palaging pinupuri ang aking sarili bilang isang henyo. Pero ngayon, lubos akong kumbinsido sa iyo. Upang maunawaan ang pangunahing anyo ng tunay na layunin, ang mga tagumpay ni Senior Apprentice Brother Tov Ian sa hinaharap ay walang hanggan din. Ano ba ang nangyari kanina? Iyon ay ang makalangit na kapigatian. Medyo nag-aalinlangang tanong ni Tov Ian. Habang nagtatanong siya, nakinig ang lahat. Gusto rin nilang malaman kung ano ang nangyari ngayon lang. Isang eksperto sa Transformation Realm ang agad na natamba sa harap nila. Labis na nakakagulat ang tanawing iyon. Umiling si Mateo at sinabing, hindi iyon makalangit na kapigatian kundi ang enerhiyang elektrikal na inilabas ng isang malaking hanay. Ano? Grand Array. Ibig mong sabihin ay nasa loob tayo ngayon ng isang Grand Array. Bulalas ni Tov Ian. Tumanggaw si Mateo at sinabing, tama. Napansin ko ito pagkatapos kong makapasok sa Mystic Realm. Ang Mystic Realm na ito ay natatakpan ng isang napakalaking Grand Array. Ang Grand Array na ito ay tinatawag na Heavenly Thunder Essence Lockon Grand Array, isang uri ng high-grade Tier 5 Grand Array. Napakalaki ng kapangyarihan nito. Huminga ng malalim ang lahat. Ang mga high-grade Tier 5 Grand Array formations ay mas malakas pa ng isang antas kaysa sa sect-protecting Grand Array ng Tranquil Cloud Sect. Biglang may naisip si Julian at nagtanong, sabi mo sa akin dati, ang Tranquil Cloud Sect ay maaaring maging isang pangkat na pangalawa lamang sa Heavenly Sky Sect. Maaari ba itong magmula sa malaking hanay na ito? Tumanggaw si Mateo. Ikinwento niya ang mga nakaraang haka-haka sa lahat, sa simula, hula ko lang. Pero nang makapasok ako sa mahiwagang kaharian, nakumpirma ko na ito. Kaya naman wala akong kinatatakutan. Labis silang nagulat nang marinig nila ito. Napakaraming impormasyon ang nahinuha ni Mateo mula sa ilang salita ni Zuriel. Kitang-kita kung gaano kamaingat ang kanyang mga iniisip. Anong klaseng Grand Array itong Heavenly Thunder Essence Lockon Grand Array? Ano ang ginawa ni Fredo para matrigger ang Grand Array ngayon lang? Tanong ni Tov Ian. Ang Heavenly Thunder Essence Lockon Grand Array ay kayang magtayo ng katumbas na realm. Hanggat mayroong lakas na higit pa sa lakas ng realm na ito ay mabubure ng Grand Array. At ngayon, ang realm na itinakda ng Grand Array na ito ay Crystal Formation Realm. Paliwanag ni Mateo. Hindi napigilan ng lahat na muling sumulyap sa patay na si Fredo matapos makinig sa mga salita ni Mateo. Ang lakas ng malaking hanay na ito ay lubhang nakakatakot. Isang eksperto sa third level si Transformation Realm ang madaling nalipol ng ganito lang. Kaya sinasadya mong hamanin si Fredo ngayon lang at pagkatapos ipinilit siyang gumamit ng lakas na higit pa sa Crystal Formation Realm, at mula roon, nalipol ng Grand Array. Nagtatakang tanong ni Tov Ian. Nakakatakot ang isang kalaban na tulad niya. Halos isinama na ni Mateo ang lahat sa kanyang mga kalkulasyon, nakikipaglaro sa isang eksperto sa Transformation Realm sa kanyang mga palad. Higit sa lahat, talagang napilitan si Mateo na gamitin ni Fredo ang lahat ng kanyang lakas. Hindi nila maiwasang matuwa na si Mateo ay kakampi nila. Ang pagkakaroon ng ganitong kalaban ay isa lamang bangungot. 306. Binibini, nakakatakot itong si Ginoong Crosswell. Para talagang maunawaan ang elementarya na anyo ng kataas-taasang tunay na intensyon sa ikapitong antas ng Spirit Condensation Realm. Hanggat hindi siya nahuhulog, tiyak na isa siyang figure na yayanig sa Divine Realm sa hinaharap. Matagal na pinagmasdan ni Eileen ang labanang ito habang nakanganga. Hindi mawala-wala ang pagkamangha sa kanyang mukha. Hindi masabi ang pagkagulat ni Larissa. Bamulong siya, sino ba talaga siya? Sa sobrang talino niya, kahit sa Divine Realm, magiging isa siyang sukdulang nilalang. Bakit siya napunta sa isang maliit at walang katapusang mundo? Oo. Ang walang katapusang mundo ay isa lamang hindi kapansin-pansin sa daan-daang milyong mas mababang antas. Bukod pa rito, paano naunawaan ni Ginoong Crosswell ang tunay na layunin sa maliit na sekta ng isang Southern Domain? Ito ay isang bagay na imposibleng mangyari.
Napangiti ng mapait si Larissa at sinabing, hindi rin ako makapaniwala, pero ito ang totoo. Bukod pa rito, ang tunay na layunin ni Mr. Crosswell ay medyo makapangyarihan. Isa talagang mahiwagang nilalang na ito si Ginoong Crosswell. Bamantong hininga si Eileen sa paghanga. Hindi ko inakalang makakasalubong natin ang ganitong tao pagdating natin sa walang hanggang mundo. Eileen, hindi na tayo babalik. Gusto ko siyang sundan para malaman kung anong klaseng mga sikreto ang meron siya. Kung may posibilidad, bumuo tayo ng mabuting relasyon sa kanya. Magiging malaking tulong din siya sa angkan ng pamilya sa hinaharap. Tila may naisip ng desisyon si Larissa. Pero binibini, ang sakit mo. Ikinumpas ni Larissa ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi mahalaga. May kutob ako na baka para gumaling itong sakit ko, sa huli ay babagsak pa rin ito sa ulo ni Mr. Crosswell. Napabuka ng husto si Eileen at sinabing, paano nangyari iyon? Tier 8 pill formula yan. Sa realm ni Mr. Crosswell, gaano katagal niya bago mapino yan? Kung gayon, paano mo sa tingin nakuha ni Mr. Crosswell ang Tier 8 pill formula sa edad niya? Sagot ni Larissa. Ito. Paano malalaman ni Eileen? Kaya nga. Talagang komplikado ang background nitong si Ginoong Crosswell. Sige, tama na ang usapan, nakapagdesisyon na ako. Sabi ni Larissa. Sa pagkamatay ni Fredo, ang lakas ng High Clarity Sect ay lubhang hamina. Si Devin ay isa lamang first level si Transformation Realm. Ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa kay Chester. Sa buong paglalakbay na ito, ang High Clarity Sect ay dumanas ng matinding casualty at halos naging isang pinakamababang antas sekta na. Habang papalapit ng papalapit ang iba't ibang malalaking sekta, lalong titindi ang mga panganib na kanilang kakaharapin. Sa ganitong bilis ng pag-unlad, ang mga eksperto sa Transformation Realm ng iba't ibang malalaking sekta na hindi alam ang kwento sa loob ay halos magdurusa ng ilang pagkalugi. Kung ikukumpara, ang lakas ng Tranquil Cloud Sect ay tila mas malakas. Tapos na ang bagay na ito. Mas mabuting magmadali na tayo at umalis na sa lugar na ito, ibinuka ni Chester ang kanyang bibig para magsalita. Sandali lang, Elder Mold. Ang Vermilion Lotus Ice Heart Fruit na iyan ay isang tier 4 na medicinal herb. Hindi ba't labis na awa ang pag-iwan dito ng ganito? Sabi ni Mateo. Nagliwanag ang mga mata ni Chester, at nagtanong, may paraan ka ba, Mateo? Ngumisi si Mateo at sinabing, nakalimutan ba ni Elder Mold? Mayroon akong avatar body. Pinalo ni Chester ang kanyang ulo at sinabing, tingnan mo ang utak ko. Kung gayon ay aabalahin pa kita, Mateo. Ngumiti si Mateo at tumango. Gumalaw ang kanyang katawan at biglang nahati sa dalawa. Isa na namang Mateo ang lumabas mula sa kanyang katawan. Habang pinipitas niya ang Vermilion Lotus Ice Heart Fruit, isang maliit at makulay na gagamba ang tumalon sa katawan ni Mateo. Malinaw na nandito ang gagambang may lason para atakihin si Mateo. Para lang makarinig ng whoosh, agad na nasunog ang gagambang may lason at nahulog sa lupa. Ilang beses lang itong nagpumiglas at tumigil na sa paggalaw. Iyon ang tier 4 na Cleansing Sandal Sacred Flame. Hindi parang pagsusumamo ng kamatayan para sa 7-colored poison spider ang pumunta at kagatin siya. Hawak ang Vermilion Lotus Ice Heart Fruit, nagpatuloy ang grupo sa paglalakad patungo sa malalalim na rehiyon ng Mistiko na kaharian. Pagkatapos ng 3 araw, si Devin at ang kanyang pangkat na tumakas na nakakulong ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti ay naging maingat sa buong daan at hindi na nang ahas na magkaroon ng kahit kaunting kapabayaan, pinapanatili ang ilang lakas sa abot ng kanilang makakaya. At medyo nagmuni-muni rin si Devin sa oras na ito. Nang kaharapin ni Fredo si Mateo, tila ang lakas niya ay nakahawak sa isang bawal na pag-iral. Kaya naman ito ang nagdulot ng makalangit na kapigatian. Nakaranas din sila ng ilang maliliit at malalaking laban sa kanilang paglalakbay. Tila walang nangyari sa mga disipulo ng Crystal Formation Realm, habang si Fredo ay gumamit lamang ng lakas ng Transformation Realm noong isang beses kay Mateo. Maaari kayang hindi pinayagan ng Mistiko na kaharian na ito ang paglitaw ng lakas na higit pa sa Crystal Formation Realm. O kaya naman, magdudulot ito ng makalangit na kapigatian.
Sa pag-iisip hanggang dito, hindi sinasadyang naging mas maingat si Devon. Sa bawat pag-atake niya, nasusupol niya ang kanyang kaharian hanggang sa Crystal Formation Realm. Elder Yu, mukhang naroon ang mga tao ng Heavenly Sky Sect. Biglang sabi ng isang disipulo. Tumingin si Devon. Sa katunayan, nakita niya ang grupo ng Heavenly Sky Sect na kasalukuyang papunta rito. Haha, si Elder Yu pala ng High Clarity Sect. Kumusta na kaya ang mga natamong benepisyo ni Elder Yu sa biyaheng ito? Bati ni John Woo. Hindi maganda ang ekspresyon ni Devon. Ngunit ang kanilang kasalukuyang lakas ay masyadong mahina, kaya malinaw na hindi siya nang ahas na magpanggap sa harap ng Heavenly Sky Sect. Tiningnan niya muli ang Heavenly Sky Sect at natuklasan na ang bilang ng mga tauhan ng Heavenly Sky Sect ay hindi nabawasan kahit isa. Mas lalong lumala ang kanyang kutis. Ayos pa rin, ayos pa rin. Pero kumpara sa Heavenly Sky Sect, mas malala pa talaga ito. Pinilit ni Devon na ngumiti. Hindi ba't si Elder Wang ang namuno sa team sa High Clarity Sect ninyo? Nasaan siya? Nagkunwaring walang alam si John Woo at nagtanong. Natikman na nila ang Heavenly Thunder Essence Lokang Grand Array, kaya natural lang na alam nila ang kapangyarihan nito. Kasalukuyang nawawala si Fredo. Malamang, tinamaan siya ng kidlat. Masayang-masaya si John Woo nang makitang muli ang High Clarity Sect na may maraming nasawi. Ang ruta nitong mga nakaraang araw ay nasa kamay ng Heavenly Sky Sect. Naiwasan nila ang ilang mapanganib na lugar at hindi naman sila natalo ng malaki. Pero alam din ni John Woo na ang tunay na panganib ay nagsisimula pa lamang ngayon. Nang itanong ito ni John Woo, lalong pumangit ang mukha ni Devon. Lumingon si Devon para sulyapan ang mga disipulo ng High Clarity Sect at biglang nagdesisyon. Nagngingit-ngit siya at ikinuyom ang mga kamay kay John Woo habang nagmamakaawa. Elder Woo, handang ayalay ng aking High Clarity Sect ang aming mga natamo sa paglalakbay na ito. Nakiusap lamang kami kay Elder Woo na maghayganti para sa aking senior apprentice na si Brother Wang. Natigilan si John Woo nang marinig niya ito. Hindi niya inakalang sasabihin pala ni Devon ang ganito. Mukhang may higit pa sa nakikita ng mata ang pagkamatay ni Fredo. Itinigil ni John Woo ang kanyang ngiti at sinabi, hindi kailangang gawin ito ni Elder Yu. Ano ang nangyari kay Elder Wang, sabihin mo sa akin. Nagngalit si Devon nang may puot at sinabing, lahat ng ito ay dahil sa mabahong batang iyon na nagngangalang Mateo mula sa Tranquil Cloud Sect. Hanggat tutulungan tayo ni Elder Woo na maghayganti, ang aking grupo sa High Clarity Sect ay handang makinig sa mga utos ni Elder Woo sa loob ng mahiwagang kaharian na ito. 3 araw na ang nakalipas. Ikinwento ni Devon ang insidente 3 araw na ang nakalipas ng detalyado kay John Woo. Dahil sa pagkamatay ni Fredo, wala nang nagawa si Devon ng mag-isa. Talagang wala siyang gaanong kumpiyansa sa paglabas sa mystical na kaharian. Sa halip na iyon, bakit hindi sumugal at tumaya sa Heavenly Sky Sect? Pero natawa si John Woo nang marinig ito at sinabing, pinagtatawanan ba ako ni Elder Yu? Siya, si Mateo, ay isang 7th level spirit condensation realm, at sinabi mo na ginamit niya ang enerhiya ng langit at lupa at pinilit si Elder Wang na gamitin ang lakas ng Sea Transformation Realm. Nag-aalalang sinabi ni Devon, lahat ng sinabi ni Devon kanina ay pawang katotohanan. Sumusumpa ako sa ngalan ng Heavenly Dao, kung mayroong anumang maling pahayag, tatamaan ako ng kidlat at mamatay sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Ngayon lang nagpakita ng seryosong ekspresyon si John Woo. Pero paano nangyari iyon? Kalimutan mo na ang Spirit Condensation Realm, kahit ang Crystal Formation Realms ay hindi kayang manyobrahin ang enerhiya ng langit at lupa. Hindi ko rin alam kung bakit niya kayang gamitin ang enerhiya ng langit at lupa, pero nakita ko mismo. Hindi may kakaila. Siguradong sigurado si Devon. Sus Mariosep. Kung ganoon nga, hindi talaga maaaring hayaang mabuhay ang batang ito. Sige, pangako ko sa iyo. Basta't makakatagpo ko ang grupo ng Tranquil Cloud Sect, tutulungan kitang patayin ang batang iyon. Walang awang sabi ni John Woo. 307. Pagkalipas ng ilang araw, 7 hanggang 8 tao ang lumabas mula sa isang masukal na kagubatan.
Sa unahan ay isang malawak na kapatagan ng damuhan. Hindi gaanong maganda ang kalagayan ng iilang tao. Marami pa rin ang may mga sugat. Malinaw na dumaan sila sa isang malaking labanan. Ang grupong ito ng mga taong iyon ay ang mismong pangkat ng Tranquil Cloud Sect. Elder Mold, ang Tier 39 Serenized Lion na iyon ay medyo malakas. Halos hindi natin ito nagawang labanan hanggang sa maging tabla matapos nating pagsamahin ang lakas ng 8 tao. Bakit ang lakas ng mga Tier 3 demonic beast sa Mystic Realm na ito? Mula sa ekspresyon ni Tov Ian, makikita na mayroon pa rin siyang kaunting takot mula sa malaking labanan kanina. Sabi ni Chester, hindi pinapayagan ng Mistiko na kaharian ang mga nilalang na mas mataas sa Tier 3. Kaya naman pinigilan ng mga demonyong halimaw na ito ang kanilang mga kaharian at hindi nakalusot, inilaan ang lahat ng kanilang pagsisikap sa pag-unawa sa mga konsepto. Kaya naman kahit na maaaring Tier 3 demonic beast lamang sila, sa pag-unawa sa konsepto, mas malakas sila kaysa sa akin. Ang talento ng mga demonyong halimaw sa pag-unawa ng mga konsepto ay hindi maihahambing sa mga tao, ngunit ang kanilang kalamangan ay ang kanilang haba ng buhay. Ang unti-unting pag-iipon ay nagiging kahanga-hanga rin, dagdag ni Mateo. Sa mahiwagang kaharian na ito, tiyak na maraming demonic beast ang nagtangkang makalusot sa Tier 4 at napatay ng Heavenly Thunder Essence Lockong Grand Array. Dahil nagpapatuloy ang mga bagay-bagay, natural na sumuko ang mga demonic beast sa paglusot at ibinuhos ang lahat ng kanilang enerhiya sa pag-unawa sa mga konsepto. Mukhang puno ng panganib ang mahiwagang kaharian na ito kahit saan. Walang nakakaalam kung ano ang makakasalubong natin sa hinaharap. Medyo nag-aalalang sabi ni Tov Ian. Hindi ganoon ka-simple ang mahiwagang kaharian na ito. Malamang na mas mapanganib pa ito sa likuran. Mag-ingat kayong lahat, sabi ni Chester. Hindi nagsalita si Mateo, pero sa totoo lang, mayroon din siyang babala. Kaya ni Mateo na iwasan ang mga panganib na may kaugnayan sa mga likas na kayamanan. Ngunit sa huli, siya ay mortal at hindi isang Diyos. Wala siyang paraan upang mahawakan ang ilang hindi kilalang banta. Hindi alam kung bakit, pakiramdam ni Mateo ay may nagmamasid sa kanya. Pero kahit anong pagmamasid ang gawin niya, wala siyang makitang kahit anong senyales nito. Ang ganitong pakiramdam na parang may tumutusok sa kanyang likod ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pagkabalisa. Hehe. Iniisip ko kung makakalusot kaya si Junior Apprentice Brother Crosswell sa Crystal Formation Realm sa loob ng Mystic Realm na ito. Kung makakalusot siya sa Crystal Formation Realm, ang lakas ng ating Tranquil Cloud Sect ay tataas ng malaki. Biglang natatawang sabi ni Tov Ian. Oo. Masyadong kakaiba ang bilis ng cultivation ni Junior Apprentice Brother Crosswell. Kaka-rating lang niya sa 3 realm sa Sect Grand Competition. Mga 100 araw pa lang ang nakalipas, at nakarating na naman siya sa 8th level Spirit Condensation Realm. Kung kaya niyang makalusot sa Crystal Formation Realm, sa pamamagitan ng pagsugpo sa mga kaharian sa loob ng Mistiko na kaharian na ito, kahit naharapin niya ang isang eksperto sa Transformation Realm, wala siyang matatakot. Sagana ang enerhiya ng asensya sa loob ng Mistiko na kaharian na ito. Naabot na ni Mateo ang bottleneck sa 7th level Spirit Condensation Realm. Pagkatapos ng ilang araw na pakikipaglaban at pagsipsip ng enerhiya ng asensya, sa wakas ay sinamantala niya ang isang pagkakataon kahapon at nakarating sa 8th level Spirit Condensation Realm. Natural na magandang balita ito para sa grupo ng Tranquil Cloud Sect. Ang pinakamalaking kakulangan ni Mateo ay ang kanyang kaharian. Kapag ang kanyang kaharian ay umangat na, ang Tranquil Cloud Sect ay magiging mas may kumpiyansa. Nagkwentuhan at nagtawanan sila at papasok na sana sa malalim na bahagi ng damuhan nang magmulang tumunog ang mga alarma. Ang kanilang paningin ay biglang napuno ng isang madilim na masa habang ito ay dumadagandong dito. Ano yan? Sa isang kisap mata, ang madilim na masa na iyon ay lumitaw sa harap ng lahat. Sa wakas ay nalaman na rin ng grupo ng Tranquil Cloud Sect kung ano ang mga iyon. Uhaw sa dugo na Skywolf. Si uhaw sa dugo na Skywolf yan. Diyos ko, ang daming uhaw sa dugo na Skywolf. Sigaw ng isang tao.
Malinaw na nakilala rin sila ni Chester nang sabihin niya sa seryosong boses, napakabangis ng personalidad ng bloodthirsty Skywolf. Kapag nasangkot na sila, mamamatay na tayo. Napakakaunti ng ating bilang, mas mabuting huwag na natin silang harapin ng harapan. Dali, umatras na kayo. Tatalikod na sana sila nang may marinig silang sumigaw, nandyan ba ang mga kaibigan ng Tranquil Cloud Sect? Nakikiusap ako sa inyong lahat na tulungan kami. Ang Purple Mansion Sect ay magkakaroon ng utang na loob magpakailanman. Kasabay nito, isang disipulo na nahuhuli sa Purple Mansion Sect ang naabutan ng grupo ng mga lobo na kumagat sa kanyang binti habang siya ay sumisigaw ng may kalungkutan. Hindi siya binigyan ng grupo ng mga lobo ng pagkakataong gumanti. Kinagat pa ng ilan pang bloodthirsty Skywolves ang apat niyang paa. Hindi niya ito matanggal kahit anong pilit niya. Sa loob lamang ng ilang maikling paghinga, ang disipulong iyon ng Purple Mansion Sect ay napunit at naging mga laso, na ikinabahala ng grupo ng Tranquil Cloud Sect na matamang nanunood. Ngayon lang malinaw na nakita ng grupo na ang grupong ito ng bloodthirsty Skywolves ay sinusubaybayan pala ang mga tao ng Purple Mansion Sect dito. Ngumiti ng mapait si Mateo at sinabing, "Huli na, hindi na ako makakaalis." Natigilan ang mga tao ng Tranquil Cloud Sect. Ngayon lang nila natuklasan na maraming bloodthirsty Skywolf ang lumitaw sa paligid mula sa kung saan hindi alam ng Diyos. Pinalibutan pa nga nila sila. At sa oras na ito, ang mga disipulo ng Purple Mansion Sect ay nagtagpo na kasama ang disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Ang dalawang koponan ay napapaligiran na parang biktima ng mahigit 100 bloodthirsty Skywolf. Sinaman ni Chester ng tingin ang taong sumigaw kanina lang. Kung hindi dahil sa sigaw niya, hindi sana makukumpleto ng grupo ng mga lobo ang pagkubkob, at hindi sana malalagay sa panganib ang mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Ang taong sumigaw ay isang binata, may cultivation sa 8th level Crystal Formation Realm, na mas mataas pa kay Julian. Tila nahalata ang mga mata ni Chester na hindi pala kaibigan, lubos siyang humingi ng tawad habang sinasabi, "Elder Mold, ang junior na ito ay nasa dulo na rin ng aking kalaban. Kaya ko ginawa iyon. Ang aking Purple Mansion Sect ay may mahigit 10 tao, ngunit ngayon, 4 o 5 tao na lamang ang natitira. Maging si Elder Shu ay namatay din sa ilalim ng makalangit na kapigatian. Hanggat may iligtas tayo ni Elder Mold, tiyak na babayaran ka namin ng malaki. Kung papalorin tayong makatakas sa mahiwagang kaharian na ito, tiyak na mag-uulat ng tapat si Junior Harley Lin sa Sect Master. Naniniwala ako na magpapakita ng pasasalamat ang Sect Master sa Tranquil Cloud Sect." Madilim ang mukha ni Chester habang malamig siyang sumisinghot at sinabing, "Nangyari na ito, may paraan pa ba tayo? Poksain muna ang mga bloodthirsty Skywolves na ito saka kayo magsalita." Tuwang-tuwa si Harley Lin nang marinig niya ito. "Maraming salamat kay Elder Mold sa pagliligtas sa amin. Walang hanggang pasasalamat ni Junior. Pero mamaya, kapag umaatake na si Elder Mold, huwag mong gamitin ang lakas ng Sea Transformation Realm. Kung hindi, magdudulot ito ng makalangit na kapigatian." Bahagyang tumango si Chester at sinabing, "Siyempre, alam ko yan. Makinig kayo, mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Ihanda ang 8 Gates Gold Lock Formation. Magbantay kayong lahat sa iisang lugar. Mag-ingat na huwag hayaang makapasok ang grupo ng mga lobo. Para naman sa mga tao ng Purple Mansion Sect, pumasok muna kayo sa formasayon at magpahinga sandali, pagkatapos ay halika at tulungan kami." Sa isang sulyap, masasabi ni Chester na ang mga natitirang disipulo mula sa Purple Mansion Sect ay pagod na at hindi na kayang tumagal pa. Sa halip na hayaan silang sumali sa labanan, mas mabuting magpahinga muna sila sandali at saka sumali. Ang 8 Gates Gold Lock Formation ay isa lamang ordinaryong joint attack formation. Alam ito ng karamihan sa mga dakilang sect disciples. Bagamat hindi kahanga-hanga ang lakas ng pormasyong ito, naging praktikal ito sa isang magulong laban para hindi ito isa-isang matalo ng grupo ng mga lobo. Siyempre, kung gaano katagal nito kayang ipagtanggol ay isa pang tanong. Tutal, ang mga bloodthirsty Skywolves na ito ay pawang nasa early stage tier 3 realm. Ang 100 early stage tier 3 bloodthirsty Skywolves ay talagang parang bangungot.
Kung hindi, ang mga disipulong ito ng Purple Mansion Sect ay hindi sana tumakas ng ganito kasama ng iba. Sa utos ni Chester, inilatag ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect ang bawat pormasayon upang salubungin ang kalaban. Alam din nila na ito ay isang lubhang mapanganib na sandali at hindi dapat maging pabaya. Pero ang atensyon ni Mateo ay nakatuon sa Harley na iyon sa buong oras. Kahit ilang salita lang mula simula hanggang katapusan, ramdam na ramdam ni Mateo na isa siyang lalaking may napakalalim na plano. Mula nang dumating ang grupo ng mga lobo hanggang ngayon, tila nagkataon lang, ngunit may kutob si Mateo na sadyang ginawa ang lahat ng ito kay Harley. Wala nang ibang dahilan. Dahil lang sa nagkataon lang ang sigaw kanina. 308. Naunawaan ng husto ang tiyempo ng sigaw na iyon, dahilan para mawala ng huling pagkakataon ang Tranquil Cloud Sect na makatakas. Siyempre, bawat tao para sa kanyang sarili. Walang masama kung sadyang hinailan ni Harley pababa sa tubig ang Tranquil Cloud Sect. Ngunit ang paalala kay Chester kalaunan ay tila masyadong peke. Matagal na silang nakapasok sa mystical na kaharian. Napakarami na para mabilang ang mga panganib na kinakaharap ng bawat sekta. Kung tama ang mga haka-haka ni Mateo, halos patay na ang lahat ng elder ng si Transformation Realm ng bawat sect. Malamang na ang Heavenly Sky Sect at Tranquil Cloud Sect lang ang dalawang sektang ito na buo pa. Kung para lang mabuhay, walang masama sa kaunting pagplano. Pero natatakot si Mateo na baka may masamang balak itong si Harley. Kung ikukumpara sa mga demonyong halimaw, ang mga tao ay walang alinlangang mas nakakatakot. Ang Purple Mansion Sect ang pangalawang pinakamalaking sekta sa Southern Domain, pangalawa lamang sa Heavenly Sky Sect. Ngunit isa lamang elder ng si Transformation Realm ang ipinadala nila rito sa pagkakataong ito. Medyo kakaiba ang dating nito. Dahil dito, natural lamang na binigyang pansin ito ni Mateo. Hindi agad umatake ang mga bloodthirsty Sky Wolves. Pinalibutan lang nila ang lahat. 8 tao ang nakulong ng 100 bloodthirsty Sky Wolves. Masyadong matindi ang ganitong uri ng pressure. Maraming disipulo ng Tranquil Cloud Sect ang hindi nakaiwas na makaramdam ng kaunting pagkauhaw. Nakapalibot pero hindi umaatake. Naglalaro sila ng digmaang pangkaisipan. Napakatalino ng mga demonyong halimaw. Mahinahong sabi ni Mateo. Nabigla ang grupo ng Tranquil Cloud Sect bago ngayon lang nakabawi at hindi maiwasang makaramdam ng matinding hiya. Muntik nang mahulog ang mga tao sa estratehiya ng mga demonic beast. Nakakahiya ang pagsasabi nito ng malakas. Si Harley, na kasalukuyang nagmumuni-muni sa bilog, ay hindi napigil ang suriin si Mateo habang ang tingin ni Mateo ay nagkataong napatingin din sa kanila sa oras na ito. Ngumiti ang dalawa nang magtama ang kanilang mga mata. Ang mga ngiti ng dalawang tao ay parehong may malalim na kahulugan sa likod nito. Sa sandaling iyon, automatikong naghati ang grupo ng mga lobo. Isang bloodthirsty skywolf na mapula-pula ang kulay mula ulo hanggang paa ang lumabas mula sa grupo ng mga lobo. Hindi sinasadyang nanikip ang mga estudyante ng lahat nang makita nila ito. Iyan ang hari ng lobo, ang hari ng lobo na uhaw sa dugo. Pinakamataas na tier 3 na pag-iral. Naniniwala ang lahat na kung hindi dahil sa mga paghihigpit na ipinataw ng Heavenly Thunder Essence Lock-on Grand Array, ang hari ng lobo na ito ay tiyak na magiging isang tier 4 na pag-iral. Kahanga-hanga ang Bloodthirsty Wolf King. Mas malakas pa ang aura sa katawan niya kaysa kay Chester. Pero hindi niya pinansin ang grupo ng Tranquil Cloud Sect. Nakatitig lang siya nang mariin kay Harley nang may nagbabagang mga mata. Para bang hindi ito napansin ni Harley. Ginagamit niya ang kanyang oras gaya ng dati para mabawi ang kanyang lakas. Ngunit ang eksenang ito ay naagaw ng atensyon ng mga tao ng Tranquil Cloud Sect. Isang kakaibang kaisipan ang hindi sinasadyang nabuo sa isipan ng mga disipulo. Mga senior, tumigil na kayo sa pagpapantasya. Likas na mabangis ang mga bloodthirsty skywolves at hindi nila tayo pababayaan. Pag-usapan natin ang mga bagay tungkol sa Purple Mansion Sect pagkatapos. Kung hindi natin gagawin ang lahat ng ating makakaya, mapupunta lang tayo sa mga bibig ng mga lobo sa huli. Tinaasan ni Mateo ang kanyang boses at sinabi. Ngayon lang bumalik sa dati sina Julian at ang iba pa at hindi mapigil ang mamangha.
Mas tuso pa nga ang hari ng lobo na ito kaysa sa mga tao. Isang tingin lang at nagdulot ito ng alitan sa pagitan ng dalawang malalaking sekta. Kung walang paalala mula kay Mateo, tiyak na magkakaroon sila ng ilang pag-aalinlangan sa panahon ng labanan. Ang tingin iyon mula sa hari ng lobo ay malinaw na nagpapaisip sa mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect na ang grupo ng mga lobo ay nandito lamang para sa Purple Mansion Sect at walang kinalaman sa Tranquil Cloud Sect. Sa ganitong uri ng psikolohikal na pahiwatig, ipagtatanggol pa rin kaya ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect ang Purple Mansion Sect hanggang kamatayan. Malinaw na narinig din ng hari ng lobo ang boses ni Mateo, ang kanyang tingin ay napunta sa batang martial artist na ito ng Spirit Condensation Realm na may mapang-asar na mga mata. Parehong nasira ng binata ang dalawang pukana na ito. Malinaw na nagalit din ang lobong ito. Nang makita ang mga mata ng hari ng lobo, palihim na nag-isip si Chester ng kalokohan. Dali-dali niyang sinabi, iwan ninyo sa akin ang hari ng lobo, bahala na ang bawat isa sa inyo. Kayong mga anak mula sa Purple Mansion Sect, maglaan kayo ng oras para mabawi ang inyong lakas. Kung may hindi makatiis sa panig natin, tumulong agad kayo. Tumanggaw si Harley at sinabing, huwag kang mag-alala, Elder Mold. Nakita ng hari ng lobo na walang mga pagkakataong maaaring samantalahin at sumuko na rin sa pagpapukana. Napaungol siya ng matagal. Tila ito ang hudyat para umatake ang kawan ng mga lobo. Matapos marinig ng mga bloodthirsty skywolves ang alulong na ito, bawat isa sa kanila ay parang nakainom ng stimulants habang sumugod sila patungo sa mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect nang walang pakialam sa kanilang buhay. Hawak ni Chester ang kanyang espada ngunit nauna siyang sumugod sa hari ng lobo upang labanan ito. Napaka mapag-isip-isip ng haring lobo na ito. Nag-aalala siya na baka gumanti ang haring lobo kay Mateo. Pero kahit na ganoon, ang panig ni Mateo ay inaalagaan pa rin ng husto ng mga ordinaryong bloodthirsty skywolves. Halatang-halata na nagutos ang hari ng lobo na patayin muna si Mateo. Sa totoo lang, sa oras na ito, hindi masyadong maganda ang kalagayan ng mga tao ng Tranquil Cloud Sect. Katatapos lang nilang makipaglaban sa Nine Seren Ice Lion hindi pa katagalan, at may ilang mga disipulo pa ring sugatan. Ngunit ang Tranquil Cloud Sect ay lumaban ng mas marami dati. Hindi naman kalakihan ang natalo ng lahat. Namagitan si Harley upang mabawi ang enerhiya ng Asensya habang palihim na pinagmamasdan ang lakas ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect na ito. Bagamat ang kaharian ni Tov Ian ang pinakamababa sa loob, naunawaan niya ang pangunahing anyo ng tunay na intensyon. Matapos makarating sa Crystal Formation Realm, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakalaki. Ang isang taong humawak ng 7 hanggang 8 bloodthirsty skywolves ay hindi naging problema. Si Woody ay isang 3rd level Crystal Formation Realm, ngunit ang kanyang Feast Intent Realm ay kasing taas din. Para lang makita siyang sumuntok ng malakas. Hindi talaga siya kayang lapitan ng mga bloodthirsty skywolves na iyon. Bilang isang eksperto sa 7th level Crystal Formation Realm, ang lakas ni Julian ay hindi napigil ang magtanong pa. Sa halip, ang ilan pang mga martial artist ng Crystal Formation Realm ang tila nahihirapan. Sa wakas ay tumigil ang tingin niya kay Mateo, at hindi sinasadyang namula ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bagamat nahulaan niya na si Mateo ay may kakayahan na higit pa sa iba para makapasok sa Mystic Realm na may lakas na Spirit Condensation Realm, hindi niya lubos maisip na ganito pala kalakas Mateo. Mahigit 100 bloodthirsty skywolves ang nakapalibot kay Mateo ng mag-isa, ngunit umasa siya sa isang espada para makalabas at makapasok ayon sa gusto niya. Ang mahigit 100 bloodthirsty skywolves na iyon ay walang nagawa sa kanya. Pagkatapos ng 12 palitan ng over, maayos naman si Mateo, pero marami sa mga bloodthirsty skywolves na iyon ang nasugatan. Mga tier 3 demonic beast ito. Bawat isa sa kanila ay parang mga taong martial artist ng Crystal Formation Realm. Kayang-kaya talagang ituring ito ng isang batang nasa 8th level Spirit Condensation Realm na parang walang tao sa lugar na ito sa ilalim ng pinagsamang atake ng mga demonyong halimaw na ito. Kung sasabihin ng isa na ang isang 8th level Spirit Condensation Realm ay nakipag-ugnayan upang labanan ang isa o dalawang tier 3 demonic beast, hindi pa rin iyon kayang gawin.
Ngunit dahil napapaligiran ito ng mahigit 100 demonic beast, iyon ay talagang isang pagbabago sa dami at kalidad. Biglang nagbago ang presyon. Bukod pa rito, ang bilis ng isang bloodthirsty skywolf ay hindi normal ang bilis. Hindi kayang sabayan ng mga ordinaryong martial artist. Ngunit si Mateo ay talagang umikot at umikot papasok ng walang kahirap-hirap. Kailan lumitaw ang ganitong kalaking nilalang sa Tranquil Cloud Sect? Ang uhaw sa dugo na hari ng lobo ay nasa gitna ng isang matinding labanan kay Chester. Ngunit nang mapansin niya ang sitwasyon sa panig ni Mateo, muling napaungol siya. Sa pagkakataong ito, mas marami bloodthirsty skywolves ang sumugod papunta sa tabi ni Mateo. Dahil dito, hindi sinasadyang nabawasan ang pressure sa panig ng mga senior ni Mateo. Habang nasa panig ni Mateo, ang bilang ng mga bloodthirsty skywolves ay tumaas ng mahigit 20 ng sabay-sabay. Mag-ingat ka, Mateo. Hindi napigilan ni Julian ang mag-alala nang makita ang sitwasyon. Nababakuran siya ng 2 middle-stage bloodthirsty skywolves at ilang early-stage bloodthirsty skywolves dito at hindi niya magawang makawala. Pareho ang panig ni Woody at Tov Ian. Bagamat walang magawa ang mga bloodthirsty skywolves sa kanila, wala rin silang magawa laban sa mga bloodthirsty skywolves. At ang panig ni Mateo ay lubusan ng binaha ng mga bloodthirsty skywolves. Nang makita ni Chester ang ganitong sitwasyon, namuo ang pawis sa noo niya dahil sa pagkabalisa, at sumigaw siya kay Harley, "Harley, gaano katagal mo ba gustong maghintay bago ka kumilos?" 309. Ang lakas ng pakikipaglaban ng Bloodthirsty Wolf King ay napakalakas. Napigilan si Chester sa pinakamataas na antas ng 9th level Crystal Formation Realm upang labanan ito ngunit nahaharap sa mga panganib sa lahat ng dako. Sa sigaw na ito, muntik na niyang samantalahin ng hari ng lobo ang pagkakataong mahuli siya gamit ang mga kuko nito. Kalmadong ngumiti si Boo Harley at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Elder Mold." Ang junior na ito ay hindi pa nasa dulo ng kanyang karera. "Harley, ikaw." Halos magalit si Chester hanggang sa umubo siya ng dugo. Hindi niya iwasan ang metal na kuko ng hari ng lobo sa pagkakataong ito, at tinamaan ang kanyang braso. Agad na umagos ang dugo. Naikuyom ni Chester ang kanyang mga panga at gustong-gusto niyang sumabog gamit ang lakas ng Sea Transformation Realm. Ngunit ang babalang iniwan ni Fredo ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Hindi magagamit ang lakas ng Sea Transformation Realm. Dahil sa kalituhang ito, agad na napigilan ng hari ng lobo si Chester at nahulog sa isang disbentaha sa lahat ng aspeto. Bagamat ang lakas ng Bloodthirsty Wolf King na ito ay hindi maihahambing sa 9 Serenized Lion noon, mas malakas pa rin ito ng bahagya kaysa kay Chester na sumuko sa Crystal Formation Realm. Sa sandaling iyon, si Mateo na nilamon ng kawan ng mga lobo ay biglang sumabog na may maraming sinag ng maputlang dilaw na liwanag. Swoosh! Swoosh! Kumalat ang tunog ng sunod-sunod na mga sinag ng espada na tumatagos sa balat. Pagkatapos, lumipad palabas ang ilang bloodthirsty skywolves. Biglang gumuho ang pagkubkob ng grupo ng mga lobo. "Mateo! Mabuti naman at ayos ka lang." Tuwang-tuwa si Julian sa sitwasyon. Sumigaw si Mateo, "Hindi kailangang mag-alala sa akin sina Elder Mold at Senior Apprentice Brother. Wala akong problema sa pagprotekta sa aking sarili." Habang nagsasalita, muling nagpakawala si Mateo ng ilang mga sinag ng espada. Ilang bloodthirsty skywolves ang muling pinasabugan habang lumilipad. Ang pagsabog sa panig ni Mateo ay sa wakas ay pumukaw sa diwa ng pakikipaglaban ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Bawat isa sa kanila ay pinakawalan ng husto ang kanilang lakas sa pakikipaglaban at talagang natalo ang 100 bloodthirsty skywolves gamit lamang ang lakas ng 8 tao. Sa loob ng ilang panahon, tanging mga ungol at daing lamang ang naririnig sa lahat ng dako. Maraming bloodthirsty skywolves ang nasugatan. Ngunit ang bloodthirsty skywolf ay may 2 kapansin-pansing katangian. Ang isa ay mabilis at ang pangalawa ay magaspang na balat at makapal na laman. Bagamat maraming bloodthirsty skywolves ang nasugatan dito, halos wala talagang namatay. Haha, lahat, mag-double on. Ang mga bloodthirsty skywolves na ito ay wala ng iba pa. Oo. Isang grupo lang ng mga hayop. Patayin natin sila.
Ang daming tier 3 demonic wolf inner cores. Yayaman na tayo ngayon. Magsitayo kayo, maliliit na lobo. Ako, ang inyong munting Panginoon, ay hindi pa lumalaban ng buong puso. Dahil sa pagkontrol ni Mateo sa ilang bloodthirsty skywolves lamang, ang laban na ito ay naging lubos na walang inaalala. Dahil humihina ang lakas ng labanan ng mga bloodthirsty skywolves na iyon, medyo gumaan ang loob ng lahat. Sa sandaling iyon, muling umungol ang hari ng lobo. Haha, umaalulong ka pa rin. Walang silbi kahit umaalulong ka pa ulit. Pagkatapos naming alagaan ang mga anak mo, babatuhin ka namin. Mariing tawa ni Senior Apprentice Brother Pang sa hari ng lobo. Pero dumilim ang mukha ni Mateo nang sabihin niya ito sa seryosong boses, mga senior, mag-ingat kayo. Magkakagulo ang mga bloodthirsty skywolves na ito. Ang mga bloodthirsty skywolves ay magkakaroon ng napakalaking bilis pagkatapos nilang mag-away. Huwag kayong mag-alala, mga senior. Hindi pa nawawala ang boses ni Mateo nang biglang nagkulay pula ang mga mata ng mga bloodthirsty skywolves na ito, na tila nakakatakot. Kasunod nito, ang mga sugat ng mga nasugatang bloodthirsty skywolves ay mabilis na gumagaling sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ang laway ng mga lobong iyon ay tumutulo mula sa kanilang mga bibig, mukhang napakatakaw na parang kaya nilang durugan ang kahit ano. Tanging isang bloodthirsty skywolf lamang sa ganoong kalagayan ang maaaring magdala ng salitang bloodthirsty. Kumunat ang kilay ni Mateo, at bumulong sa sarili, ang gulo naman ngayon. Si Senior Apprentice Brother Pang, na kanina pa tumatawa ng malakas, ay tumahimik na ngayon. Nakatitig siya sa mga bloodthirsty skywolves na iyon nang walang ekspresyon at hindi mapigil ang mapalunok. Itinigil na ng mga bloodthirsty skywolves ang kanilang mga pag-atake. Sa kasalukuyan, ang buong kapatagan ng damuhan ay tahimik, tanging ang mga bloodthirsty skywolves lamang ang humihingal. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Pinigilan ng lahat ang kanilang paghinga dahil alam nilang ang susunod na pag-atake mula sa bloodthirsty skywolves ay magiging mas mabangis kaysa dati. Bukod dito, pagkatapos ng huling round ng labanan, ang gastos ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect ay napakalaki rin. Pero ang kasalukuyang kalagayan ng mga bloodthirsty skywolves ay parang nabuhayan sila ng buong sigla, puno ng agresibong pag-asa. Muling umungol ang bloodthirsty skywolf. Biglang sumulpot ang 100 bloodthirsty skywolves, parang 100 kidlat na sumusugod patungo sa 8 tao. Ang bilis na iyon ay mahigit doble ang bilis kaysa dati. Swoosh! 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 Ang mga figure ng bloodthirsty skywolves ay nag-iwan lamang ng sunod-sunod na malabong anino. Kalangit-ngit. 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 Kasunod noon ay ang mga sunod-sunod na tunog ng mga nagbabanggang metal. Pagkatapos ng isang bug zone ng pag-atake, naramdaman ng lahat ang pagtaas ng presyon. 2 disipulo pa ang nagtamo ng mga pinsala sa kanilang mga katawan, kabilang ang Senior Apprentice Brother Pan. Dahil sa matinding labanan, maraming disipulo ng Tranquil Cloud Sect ang nasugatan na. Ngayon, masasabing sunod-sunod na ang mga pinsala. Agad na umangat ang antas ng tagumpay patungo sa panig ng bloodthirsty skywolves matapos ang baliw na pagbabagong ito. Matapos ang magulong pagbabago, ang lakas sa pakikipaglaban ng mga ordinaryong bloodthirsty skywolves ay halos tumaas ng doble. Kung pagsasamahin ang 100 bloodthirsty skywolves, ang ganitong uri ng pagtaas ay magiging lubhang malaki. Sandaling hindi nakayanan ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect ang sitwasyon. May ilang mga tao na hindi agad nakayanan ang sitwasyon. Sa halip, si Mateo na may pinakamababang realm ang tila nagagawa pa rin ito ng madali sa pamamagitan ng pag-asa sa suporta mula sa tunay na intensyon ng transmission upang mapataas ang kanyang bilis pagkatapos ipakita ang Spirit Void Shattering Space. Harley, hindi ka pa rin ba sumusugod para sa suporta? Sigaw ni Mateo. Matagal nang nakipaglaban ang mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect para sa iilang tao mula sa Purple Mansion Sect. Ang kanilang lakas ay halos nabawi ng 50% hanggang 60%. Lalo na si Harley na ito sa ika-8 antas ng Crystal Formation Realm. Ang kanyang pagsali sa labanan ay magiging isang napakalaking suporta sa panig ng Tranquil Cloud Sect. Nakita ni Harley na hindi siya maaaring magtago mula rito.
Kaya't tumayo na lamang siya at tinawag ang kanyang mga kapwa Marshall Brothers at sinabing, "Mga junior, ang mga senior at junior ng Tranquil Cloud Sect ay matagal nang nagsikap para sa atin. Ngayon, makipagpalitan tayo sa kanila." Kung maaalala ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect ang Pormasayon, walang pinipiling aatake ang grupo ng mga lobo. Sa oras na iyon, mahihirapan din silang makatakas. Malinaw na magagawa lang nila ang lahat kung gusto nilang iligtas ang kanilang buhay sa oras na ito. Senior Apprentice Brother Pang at Senior Apprentice Brother Do, mauna kayong umatras sa loob ng bilog para makabawi. Harley, magdala muna kayo ng isang tao para suportahan kayo. Nag-aalalang sabi ni Mateo. Sige. Hindi na nagsalita pa si Harley at pinunan ang kakulangang iniwan ni Senior Apprentice Brother Do. Pero sa sandaling ito, biglang may nangyaring kakaiba. Nang akmang actress na si Senior Apprentice Brother Pang, kinagat ng isang middle stage tier 3 bloodthirsty skywolf ang braso niya. Isang nakakadurog ng pusong sigaw ang umalangaw-ngaw na nagpalamig sa puso ng lahat ng nakarinig nito. Sa buong biyaheng ito, wala pang disipulo ng Tranquil Cloud Sect na naaksidente sa pangunguna ni Mateo. Kaya lahat ay hindi rin handa sa pag-iisip. Ngayon, nang makita nilang nasa panganib si Senior Apprentice Brother Pang, hindi nila sinasadyang nataranta. Mabuti na lang at alam ng mga disipulo ng Purple Mansion Sect ang gagawin. Nagmadali silang lumapit para harangan ang ibang mga lobo. Pero pagkatapos kagatin ni Bloodthirsty Skywolf ang braso ni Senior Apprentice Brother Pang, parang nabaliw ito at ayaw kumawala sa panga nito kahit anong mangyari. Para lamang makarinig ng isang napunit na tunog. Direktang pinunit ng Bloodthirsty Skywolf na iyon ang buong braso ni Senior Apprentice Brother Pang. Muling sumigaw ng malungkot si Senior Apprentice Brother Pang habang umaagos ang dugo mula sa bali niyang braso. Iyan. Senior Apprentice Kuya Pang. Ang malungkot na sigaw na iyon ay agad na pumukaw sa puso ng lahat ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Kayong grupo ng mga sampaang halimaw. Lilipulin ko kayong lahat. Sigaw ni Julian, biglang sumabog ang aura ng buong katawan niya. Hindi umimik si Woody, ngunit ang kanyang kamao ay biglang naging marahas. Makikita ang puot sa kanyang puso ngayon. At katulad niya ay si Tov Ian. At si Mateo. 310. Mukhang kalmado si Mateo sa unang tingin, at tila walang malaking pagbabago sa kanyang mga kilos. Pero alam ng mga nakakakilala sa kanya na ang galit ni Mateo sa sandaling ito ay lalong tumitindi, tulad noong panahong nasaktan si Laika. Bago ang paggalugad na ito sa mahiwagang kaharian, hindi pa magkakilala sina Mateo at Wilmar Pang. Ngunit sa loob ng kalahating buwang ito, nagtulungan ang lahat sa mga pagsubok at bumuo ng malalim na pagkakaibigan. Kahit medyo pabaya si Wilmar Pang nang may biglang nangyari, wala siyang gana at kaya niyang pakisamahan ang lahat. Ang dahilan kung bakit inilagay ni Mateo ang kanyang sarili sa limelight sa buong biyahe ay para maibalik ang lahat. Pero hindi niya inakalang mangyayari ang ganitong insidente. Casual siyang kumuha ng medicinal pill at inihagis ito kay Senior Apprentice Brother Do na umatras at sinabing habang kinakaharap ang grupo ng mga lobo, pakainin mo agad si Senior Apprentice Brother Pang. Si Senior Apprentice Brother Do ay tinatawag na Chendo, isang piling disipulo, katulad ni Wilmar. Pareho silang nasa third level Crystal Formation Realm, ngunit kung pag-uusapan ang tunay na lakas sa pakikipaglaban, silang dalawa ay nasa pinakamababang ranggo. Kahit ang lakas ng pakikipaglaban ni Tov Ian sa first level Crystal Formation Realm ay mas malakas kaysa sa kanila. Kaya sila ang unang umatras. Hindi nagatubili si Chendo at direktang isinilid ang gamot sa bibig ni Wilmar. Nang pumasok ang gamot sa kanyang tiyan, natuklasan ni Chendo na ang mga pinsala ni Wilmar ay mabilis na gumagaling sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Mas mabilis pa ito kaysa sa bilis ng pagbangon ng mga bloodthirsty skywolf na iyon. At hindi nagtagal ay medyo namula ang kutis ni Wilmar. Hindi makapaniwalang natulala si Chendo sa kanyang puso. Anong gamot ito, para magkaroon ng ganitong epekto? Malinaw na ipinaliwanag ni Chendo ang mga epekto ng tier 3 medicinal pills ng SEC. Kung ikukumpara sa tabletang ito mula kay Mateo, isa itong kalokohan. Kung maaalala muli ang mga detoxification pills na inom ni Mateo, ang mga epekto ay mas maganda rin kumpara sa mga nasa sect.
Maaari kayang pinuhin ni Mateo mismo ang mga gamot na ito. Pero nasa spirit condensation realm lang siya. Sandali, naguluhan si Chendo. Sa pagkakataong ito, nakarinig siya ng isang kalabog na pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang tunog na iyon ay nagmula sa tabi ni Mateo. Tumingin si Chendo sa tabi ni Mateo at nakita ang isang bangkay ng lobo na walang ulo na nakahiga sa lupa, habang itinago na ni Mateo ang Kanghua sword dahil alam na niya kung kailan. Sa sandaling iyon, isa pang lobo ang sumugod patungo kay Mateo nang may napakabilis na bilis. Para lamang makita si Mateo na bahagyang umiwas at marahang tinapik ang ulo ng lobo gamit ang isang daliri. Nang walang anumang hindi kinakailangang aksyon, ang bloodthirsty skywolf na iyon ay mabilis na bumalik. Sa sumunod na sandali, nanikip ang mga mata ni Chendo. Nang bumagsak sa lupa ang bloodthirsty skywolf na iyon, sumabog ang ulo nito ng malakas. Isa na namang bangkay ng lobo na walang ulo. Kasunod nito, nakita niya ang anyo ni Mateo na pabalik-balik sa loob ng kawan ng mga lobo na parang multo, dumadapo ng sunod-sunod ang mga daliri sa ulo ng mga bloodthirsty skywolves. Sa bawat paglalabas ni Mateo ng daliri, isang bloodthirsty skywolf ang babagsak. Sa isang kisap mata, mahigit isang dosenang bloodthirsty skywolves na ang namatay sa mga kamay ni Mateo. Sa sandaling ito, para bang si Mateo ay naging katawang-tao ng isang Diyos na bumaba sa mundo. Ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay. Sa simula, ang mga baliw na bloodthirsty skywolves na iyon ay hindi natatakot sa kamatayan at walang kaalam-alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkatakot. Pero ngayon, ang mga bloodthirsty skywolves na iyon ang nagkusa na umatras mula sa mga lugar na dinaanan ni Mateo. Natakot sila. Ngunit ang ganitong uri ng pag-iwas ay walang saysay. Ang mga lugar na nadaanan ni Mateo ay tiyak na mag-iiwan ng isa o dalawang bangkay ng bloodthirsty skywolf. Anong nangyayari? Biglang naramdaman ni Julian ang pagga ng presyon sa paligid niya. Noong una, ang mga baliw na bloodthirsty skywolves na nasa lahat ng dako ay pumihil sa kanya hanggang sa makaramdam siya ng pagkasakal. Ngunit ngayon, bigla itong nabawasan ng kaunti. Naroon sina Woody at Tov-Ia na mayroon ding parehong pakiramdam. Napansin nilang lahat na tila may kinatatakutan ng mga bloodthirsty skywolves. Ngayong nabawasan na ang kanilang presyon, mayroon na silang ekstrang lakas para obserbahan ang ibang mga lugar. Ayos lang sana kung hindi sila tumingin. Pero isang tingin lang at napatalon sila sa takot. Ang mga lugar na dinaanan ni Mateo ay nag-iwan ng mga bangkay ng lobo kahit saan. Automatikong nabuwag na ang 8 Gates Gold Lock Formation kasunod ng pag-alis ni Mateo. At bawat hakbang ni Mateo ay patungo sa direksyon ng bloodthirsty Wolf King. Hindi na nangahas ang mga bloodthirsty skywolves na sumulong para hamanin si Mateo. Ngunit kahit na ganoon, sunod-sunod pa ring namatay ang kanilang mga kasama. Napilitan na ng hari ng mga uhaw sa dugo na lobo si Chester sa isang desperadong sitwasyon sa panig na ito. Puno ng mga pinsala si Chester ngayon, at mukhang nakakatakot. Sa sandaling iyon, tila nakaramdam matinding puot ang bloodthirsty Wolf King, at naging mabagal din ang mga galaw nito. Nang makita si Mateo na tahimik na naglalakad papunta rito, lumiit ang mga mata ng bloodthirsty Wolf King. Dahil sa isang kuko, napilitan itong umatras kay Chester, at lumingon ito sa direksyon kung saan kasalukuyang papalapit sa kanya si Mateo. Habang naglalakad si Mateo, pinatay niya ang mga supling ng hari ng lobo. Ang orihinal na mabangis at walang takot na bloodthirsty skywolves ay parang papel na pandikit sa mga kamay ni Mateo. Namula ang mga mata ng hari ng uhaw sa dugo na lobo nang makita nitong pinapatay ang mga miyembro ng kanyang angkan. Isang walang kapantay na makapangyarihang aura ang sumulpot kay Mateo. Pero patuloy na naglakad si Mateo nang paunti-unti palapit dito na parang hindi niya ito nararamdaman. Ang hari ng lobo ay hindi pa talaga nakakarating sa estado ng pagkataranta mula sa pakikipaglaban kay Chester hanggang ngayon. Labis na nabahala si Chester nang makita ang sitwasyon at sumigaw ng malakas, "Mateo, dali, tumabi ka." Ang hari ng lobo ay papasok sa estado ng pagkabaliw. Pero parang hindi ito narinig ni Mateo. Lumapit siya nang lumalapit sa hari ng mga lobo. Parang lumundag ang puso ng lahat. Masyadong kakilakilabot ang aura ng hari ng lobo.
Kayang pilitin ng hari ng lobo si Chester nang hindi pumapasok sa estado ng pagkabaliw hanggang sa wala na siyang lakas para gumanti. Ang lakas niya pagkatapos ng matinding pagbabago ay talagang hindi kayang tiisin ng mga taong naruroon. Ngunit ng mga 10 hakbang na lang si Mateo mula sa hari ng lobo, isang eksena ang naganap na walang sino man ang nang-ahas na paniwalaan. Ang bloodthirsty Wolf King na iyon ay talagang umatras ng isang hakbang. Casual na tinapos ni Mateo ang isang bloodthirsty Skywolves at humakbang pasulong. Muling umatras ang hari ng lobo ng isa pang hakbang. Natakot talaga ang hari ng lobo. Kasalukuyang kalmado ang itsura ni Mateo, walang saya o lungkot, para siyang isang taong ligtas sa mga tao at hayop. Pero ang walang kapantay na makapangyarihang hari ng lobo ay talagang takot sa kanya. Sumulong si Mateo. Umatras muli ang hari ng lobo. Nakatitig ng mataman ang hari ng lobo kay Mateo. Kahit ang mga tao ay nakikita ang puot nito. Ngunit hindi siya nang ahas na umatake. Sumulong si Mateo. Muling umatras ang hari ng lobo. Sa pagkakataong ito, hindi gumalaw si Mateo. Nakatitig lang siya sa hari ng lobo ng ganito, kalmado at payapa ang kanyang ekspresyon. Ilang beses lamang nakaharap ng hari ng lobo si Mateo. Sa wakas, hindi na nito nakayanan at napaungol ng matagal, saka tumalikod at tumakbo. Sa pag-alis ng hari ng lobo, natural na hindi na magtatagal ang mga natitirang bloodthirsty Skywolf. Iniwan nila ang mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect at tumakas din. Sa isang kisap mata, ang mga bloodthirsty Skywolves na dating may malalakas na aura ay naglaho sa mga dulo ng kapatagan ng damuhan. Tumingin ang mga disipulo ng Purple Mansion Sect sa lupang nagkalat ang mga bangkay at muling tumingin kay Mateo, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng takot. Malinaw na ang taong ito ay mayroon lamang cultivation ng Spirit Condensation Realm, ngunit kahit ang Bloodthirsty Wolf King ay hindi nang ahas na makipaglaban sa kanya. Pinilit niyang umatras ang Bloodthirsty Wolf King sa isang sulyap lang. Hindi ka panipaniwala ang ganitong resulta ng labanan. Mateo, ang galing mo talaga. Paano mo nagawa yun? Tuwang-tuwa na tanong ni Tov Ian kay Mateo. Pero hindi siya sinagot ni Mateo. Biglang napansin ni Julian na may mali. Lumapit siya at tinapik ang balikat ni Mateo, at nagtanong, ayos ka lang ba, Mateo? Pero ang hindi niya inaasahan ay ang bigla na lang pagbagsak ni Mateo patalikod. Nabahala si Julian at dali-daling lumapit kay Mateo para alalayan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.